Lin Shen, noong nabubuhay ka pa, nalulong ka sa alak, at nabaon sa napakalaking utang. Gusto mo bang mabuhay muli, para itama ang mga naging pagkakamali mo? Totoo ba ito, siya ba ang sirena sa mga alamat? Dapat ay lunod na ako ah. Totoo ngang patay ka na. Pumunta si Ahyu sa bahay ninyo para maningil ng utang. At napilitang tumalon sa dagat ang asawa mong si Suwan. Itinapon ka rin nila sa dagat. Kasalanan ko to, ang laki ng kasalanan ko kay Waner at sa anak namin. Kung mabibigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Pangako, magpapakabuti na ako. Sisiguraduhin kong magiging maginhawa na ang buhay nila. Dahil nakikita kong bukal sa puso mo ang pagsisisi. Tandaan mo ito. Kapag nagising ka na, hanapin mo ako sa tabing dagat. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Totoo ang panaginip na iyon. Kailangan kong pumunta sa tabing dagat ngayon din. Shen, parang awa mo na, itigil mo na ang pagsusugal. Bukas na natin kailangang magbayad ng utang. Gumawa ka naman ng paraan, oh. Oh, hahanap ako ng paraan. Hintayin mo ang pagbalik ko. Dito lang siguro banda yon. Pero saan ko naman hahanapin ang sirena? Naku po, sa sobrang pagmamadali kong iligtas siya, nakalimutan kong hindi pala ako marunong lumangoy. Inatake ako ng mga kalaban, at malapit nang maglaho ang katawan ko. Kaya isasanib ko ang kaluluwa ko sa katawan mo. Ipapamana ko rin sa iyo ang lahat ng aking kapangyarihan. Humayok at gawin mo ang mga nais mong gawin. Nakakahinga ako sa ilalim ng dagat, at nakakalangoy rin. Ang lupit naman ng kapangyarihang to. Kitang-kita ko ang mga isda. Ibig sabihin pwede na akong manghuli at magbenta ng isda. Sa ganda ng kalidad ng mga isdang ito, Mabebenta ko to ng hindi bababa sa 500 piso. Sa wakas, makakabayad na tayo. Waner, yan. Nakahuli ako ng napakasariwa at di kalidad na sibas. Mula ngayon, manghuli na ako ng isda para mabayaran ang mga utang natin. Totoo ba ang lahat ng ito? Mula pagkabata, ni minsan hindi ka pa nakapanghuli ng isda. Hindi ka nga rin marunong lumangoy. Paano ka nakahuli ng ganito karaming isda? Papa, ang galing-galing mo po. Ibig sabihin po ba, wala nang masasamang tao na pupunta sa bahay natin mula ngayon? Wala na, anak, hindi na sila babalik. Mula sa araw na ito, magsisikap na akong manghuli ng isda para kumita. Bibigyan ko kayo ng mama mo ng isang magandang buhay. Shen, saan ba talaga galing ang mga isdang iyan? Huwag mong sabihing ninakaw mo lang iyan. Aba, lumalakas na ang loob nitong si Shen. Hindi lang sa pagsusugal magaling. Natuto na ring magnakaw. Magnanakaw ka pala ng isda para lang may maipambayad sa mga utang mo, ano? Shen, tama ang mga sinabi ng tatay at ng ate mo. Sabihin mo sa amin ang totoo. Saan ba talaga nanggaling ang mga isdang ito? Ninakaw mo ba ang mga yan? Waner tay, nay. Ako po mismo ang nakahuli ng mga isdang ito, maniwala kayo. Umiikot din ang gulong ng kapalaran. Akong si Lin Shen ay hindi magiging isang talunan habang buhay. Kapag sinabi ko sa kanila ang tungkol sa sirena, paniguradong iisipin nilang nababaliw na ako. Mula pagkabata ay ni isang isda wala kang nahuli. Puro ka lang pagbubulakbol buong araw. Tapos ngayon bigla mong naisipang kumita ng pera. Ibubuwis mo ba ang buhay mo para lang dyan? Simula sa araw na ito, tatalikuran ko na ang mga bisyo ko at hindi na ako magiging isang palamunin. Kahit itaya ko pa ang mismong buhay ko, babayaran ko ang lahat ng mga utang ko sa sugal. Bigyan mo ako ng isang lambat, at ngayon din ay pupunta ako sa dagat para manghuli ng isda. Patutunayan ko sa inyong lahat, na ako, si Lin Shen, ay marunong talagang manghuli ng isda. Hahaha, kayong tatlong mag-iina ay umaasa lamang sa paghabi at pagbebenta ng lambat ni Suwan para lang may makain. At ngayon, pati ba naman itong lambat ay pinag-interesan mo pa? Alang-alang kay niyan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sana lang ay hindi mo na naman kami bigyan ng anak mo. Sige na, umalis ka na. Maghihintay kami ni Nian sa bahay. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi kayo mabibigo sa akin. Kung wala kang maiuwing isda ngayong gabi, huwag ka nang babalik pa sa pamamahay na ito habang buhay. Manghuli ba talaga ng isda ang Lin Shen na yan? Himala yata ito parang sisikat ang araw sa kanluran. Sisiguraduhin ko na ang lahat ng mga humamak. Sa akin ay yuyuko sa harapan ko. May isang maliit na kawan ng mga sardinas. At may dalawa ring di kalidad na lapu-lapu. Ang swerte ko naman. Ayos, nakahuli rin ng isda. Pinaghirapan ko ito, kaya hindi pwedeng makawala ang mga ito. Sa wakas, nakahuli rin ako ng ilan. Maganda pa ang kalidad nila. Aabot siguro ito sa 25 kilo. Siguradong aabot din ito sa 1,000. Kailangan ko na itong madala sa palengke para maibenta agad-agad. Bababa ang presyo nito kapag nahuli ako. Boss Zhang, tingnan mo nga kung magkano ang aabutin nitong mga lapu-lapu ko.
Oh, hindi ba't si Asyan ito? Saan mo naman nakuha ang mga isdang ito? Maganda ang kalidad ah. Siyempre, ako mismo ang humuli niyan. Kailan ka pa natutong manghuli ng isda, bata? At nakakuha ka pa ng mga dekalidad na lapu-lapu ah. Aabot sa 1,200 ang mga isdang ito. Wala ka na roon. Ibigay mo na lang sa akin ang bayad. Asahan mong madalas na akong babalik dito. Sabi ko na nga ba, wala siyang nahuli eh. Isa pa rin siyang walang kwentang basura. Tingnan nyo, tingnan nyo. Sinira niya lang ang isang maayos na lambat. Wala na ngang nahuling isda. Nakasira pa ng lambat. Totoong nasira nga ang lambat ko. Pero nakahuli naman ako ng isda. Inaamin kong wala pa akong karanasan sa pangingisda. Kundi mas marami pa sana rito ang nakuha ko ngayong araw. Ashen, nakahuli ka ba talaga ng isda? Baka naman pumunta ka na naman para magsugal ha. Nako, baka naman ninakaw mo lang kung saan ang perang yan ah. Lalo pat malapit na ang araw ng pagbabayad mo ng utang. Kahit ang maamo kapag naipit, lumalaban din. Kaya huwag na huwag nyo akong mamaliitin. Umpisa pa lang to. Balang araw, mas malaking pera pa ang kikitain ko. Ang galing. Nakahuli si Papa ng malaking isda. Sasama rin po ako kay Papa sa pangingisda. Bukas na darating si Ehu para maningil ng utang. Gusto ko po sanang hiramin ang bangka at lambat nyo. Ngayong gabi, papalaot ako para mangisda hanggang madaling araw. Ano? Papalaot ka pa para mangisda? Gusto mo na bang mamatay? Dito sa karagatan natin, mas maraming huling apahak kapag gabi. Gusto kong pumalaot at subukan ang swerte ko. Hindi ako pwedeng tumunganga na lang at maghintay ng katapusan ko. Xiao Shen, masyadong mapanganib ang pumalaot ng mag-isa sa gabi. Kung gusto mong gamitin ang bangka, sige. Pero dapat tulad ka rin namin. Kailangan mong magbayad ng 10% ng huli mo bilang upa. Umaasa pa ba kayong makakabayad siya ng upa sa bangka? Hahaha. Pigilan nyo na ang pangungutyan nyo. Babayaran ko ang upa. Shen. Ito lang ang kaisa-isang bangka ni Ama. Nakasalalay na sa iyo ang lahat. Ama, huwag po kayong mag-alala. Ibabalik ko po ng buo at walang galos ang bangkang ito. Balang araw, bibigyan ko rin po kayo ng maginhawang buhay. Wala man lang kahiya-hiya. Ang kapal ng mukha niyang sabihin yan. Siguruhin niya munang makakabalik siyang buhay bago siya magsalita. Shen, mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapadalos-dalos. Kailangan mong makabalik ng buhay. Kahit anong mangyari ngayong gabi, kailangan kong makahuli ng isda. Para makalusot muna ako kay Ehu bukas. Ang malas ko naman, lumalaki ang mga alon. Kailangan ko ng bilisan ito. Gamit ang skill na ito, siguradong makakabangon na ako. Isa itong rank 9 na anglerfish. Medyo pangkaraniwan lang ang laman ng isdang to. Masyadong malansa, hindi to mabebenta ng mahal. Isa itong ika-5 antas na turbot. Napakalambot ng laman nito. Sa ganitong kalidad, mabebenta to ng 10 yuan bawat kilo. Ito na yon, sandali. Isa itong ika-2 antas na lapu-lapu. Nasa ilang dosena yata ang nandito. Ang swerte ko naman. Simulan na natin. Susundan ko sila para mahanap ang kawan ng mga isda. Siguradong aabot ng daan-daan ang isang kawan nito. Walang duda, nagkakahalaga ito ng 10,000 libo. Ayos, dito ngayon. Bata pa lang ako, kasama na ako ng ama ko sa pagpalaot. Tandang-tanda ko pa rin sa isip ko ang lahat ng paraan ng pangingisda. Ang galing, 15 piraso. Hindi ko inasahang magtatagumpay agad ako sa unang salta ng lambat. Tingnan mo ang kalidad na to. Siguradong mabebenta to sa malaking halaga. Pwede na to. Higit 100 piraso na siguro ang nandito. Medyo malakas ang mga alon ngayong gabi. Kailangan kong ingatan ang mga huli ko at bumalik na muna. Warner, siyaw niyan hintayin niyo ako sa bahay. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo bibigin. Naku, hindi maganda to, may paparating na bagyo. Lalaki na ang mga alon. Kailangan kong iligtas ang mga isdang pinaghirapan kong hulihin. Sa huli hindi ko pa rin naisalba ang mga huli ko. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Lin Shen, may malaking kawan ng mga pambihirang isda roon. Bilis, puntahan natin at tingnan. Isa pala itong isla. Hindi ako makapaniwala ito ang maalamat na isla ng hari ng dagat. May napakaraming kawan ng mga nangungunang uring isda sa paligid ng isla. Kaso, bibihira lang ang mga taong nakakatuklas sa lokasyon ng islang ito. Ay ito isa itong unang antas na malaking yellow croaker. May bluefin tuna rin, malaking silver pomfret, at soulfish. Totoo nga ang mga alamat. Malapit nang mag-umaga. Wala na akong gaanong oras. Huhulihin ko muna ang pinakapambihirang bluefin tuna at iuwi ko ito.
Hindi ko inasahang darating ng ganito kaaga si Hugh. Kailangan kong makaabot. Mamatay man ako, hindi ako sasama sa inyo. One-er, wag. Nakabalik na ako. Huwag kang tatalon sa dagat. One-er. Sa nakaraang buhay ko, namatay si One-er sa mismong harapan ko. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko nahahayaang maulit ang trahedyang ito. Papa, Mama, gusto ko kina Papa at Mama. Mang Lin, bata pa lang ay hindi na marunong lumangoy si Xiao Shen. Mukhang malabo na siyang makaligtas. Siya rin naman ang gumawa ng sarili niyang karma. Buti nga sa kanya, siya ang naghanap ng sarili niyang sakit ng ulo. Akalain mo ba namang magkautang ng higit 500,000? Tapos ngayon ay tumalon pa sa dagat. Walang silbi kahit magpakamatay pa kayo. Nariyan pa ang mga magulang at anak ninyo. Sila ang pagbabayarin namin ng mga utang ninyo. One-er, hindi ka maaaring mamatay. Hindi ko hahayaang mawala ka. Ayan, ligtas na siya sa panganib. Bilis, iahon na natin siya sa pampang. Salamat naman One-er, salamat naman at ligtas ka. Mga bata, hulihin niyo silang tatlo. Ibalik sila para magtrabaho at magbayad ng utang sa atin. Bitawan niyo sila. Ako ang gumawa nito kaya ako ang mananagot. Ang utang ko, ako mismo ang magbabayad. Teka, hindi ba't hindi marunong lumangoy ang Lin Shen na yan? Paano niya naiahon at nailigtas si Suwan? Papa, Mama, bumalik na kayo. Huwag ninyo po akong iiwan. Shen, bakit mo pa ako iniligtas? Hayaan mo na lang sana akong mamatay. Napakalaki ng mga utang mo. Hindi natin iyon mababayaran kahit buong buhay pa natin. One-er, magtiwala ka sa akin. Hindi na ako ang dating. Lasenggo at sugarol na Lin Shen. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ang lahat ng utang natin. At ipinapangako kong mabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Pambayad sa utang. Paano mo babayaran? Buhay mo ba ang ibabayad mo? Ito ang bluefin tuna na nahuli ko sa laot kagabi. Kung hindi lang lumakas ang alon at tumaob ang bangka ko, mas marami pa sana yan. Aba, napakaganda ng kalidad nito ah. Mabebenta ito ng hindi bababa sa 2,000 piso. Wala pa ni isa sa nayon natin ang nakakahuli ng ganito. Sa ganda ng isdang ito, paanong ikaw ang makakahuli niyan? Sinong niloko mo? Bigyan mo ako ng isang bangka ngayon. Bigyan mo ako ng kalahating araw. At huhulihin ko para sa iyo ang 12-dosenang bluefin tuna na kasing ganda nito. Nasiraan na yata ng bait itong si Lin Shen na. At bakit naman ako maniniwala sa iyo? Isang lasenggo at sugarol na tulad mo. Paano mo ako mapapaniwala? Dahil akong si Lin Shen ang nagligtas kay Suwan mula sa dagat. Dahil nakahuli ako ng isdang ni hindi nyo pa. Nakikita sa buong buhay nyo, isang bluefin tuna. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero ang utang mong 500,000, paano mo balak bayaran? Bigyan mo ako ng isang buwan. Hindi ko lang babayaran ang 500,000 mo. Dadagdagan ko pa yan ng 100,000. Isipin mo na lang na yan ang interes para sa isang buwan. Shen, nababaliw ka na ba? Saan tayo kukuha ng 600,000 sa loob lang ng isang buwan? Ang yabang na yata nitong si Shen Sa buong buhay niya, kahit 60,000 hindi niya kinita. Yes tapos ngayon gusto niyang kumita ng 600,000 sa isang buwan. Ano iyon, babagsak lang mula sa langit. Umiikot ang mundo. Akong si Lin Shen ay hindi mananatiling talunan habang buhay. Darating ang araw na pagsisisihan nyo ang mga sinabi nyo. Ibang klase ang tabas ng dila ng batang ito ngayon ah. Kahit na, hawak ko naman sa liig ang buong pamilya niya. Ano pa ba nang kaya niyang gawin? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Gamitin mo ang bangkang iyan. Kapag wala kang nahuling isda bago dumilim, buong pamilya mo ang pagbabayarin ko sa utang mo. Dalawang oras din akong sumagwan sa wakas, nakarating din. Kailangan kong bilisan. Kailangan kong makabalik bago kumagat ang dilim. May sea bass, may leopard coral grouper pa, at may daan-daang bluefin tuna. Talagang paraiso ng mga isda itong Sea King Island. Walang pwedeng makaalam tungkol sa lugar na ito. Dito na magbabago ang kapalaran ko. Mahigit 50 tuna na ito, at ang dami ring lapu-lapu. Hindi ko pwedeng iwi lahat ng isdang ito. Siguradong maghihinala si Hugh. Makaakyat niya muna sa isla. Titignan ko kung may pwede akong pagtaguan ng mga isdang ito. Ayon, ang swerte ko naman. Tamang-tama itong maliit na lawa para paglagyan ng mga isda. Maaga-aga pa naman. Sobrang dami ng mga isda ngayon. Dadagdagan ko pa ang hulihin ko. Kailangan kong unti-untiin ang pagbenta ng mga ito sa palengke. Hindi ko pwedeng ilabas ng bagsakan. Tama na muna ang nahuli ko para sa araw na ito. Medyo madilim na rin. Kailangan ko na kasing magmadaling umuwi. Kalahating oras na lang, madilim na. Sigurado akong hindi na babalik ang Lin Shen na yon.
Ang basag ulero, kahit kailan talaga basag ulero. Paniguradong tinakasan na noon ang asawa't anak niya. Boss, bitbitin na natin ang babaeng yan. Para pagbayarin sa utang ng asawa niya. Hugh, tumupad ako sa usapan, nakabalik na ako. Heto ang mga nahuli kong isda. 20 bluefin tuna, 30 coral grouper, at 50 sea bass. Putik, anong kababalaghan to? Mga isdang buong buhay na pinangarap hulihin ng ibang tao. Nahuli mo lang sa loob ng isang araw. Ashen, hindi ko akalaing marunong ka talagang mangisda. Sobra mo akong pinag-alala sa paglilihim mo. May pag-asa pa ang pamilya natin. Paanong mangyayari iyon? Bata pa lang yang si Ashen, hindi pa yan nakahuli ng isda kahit kailan. Tapos ngayon, isang labas lang niya sa dagat. Parang nahulog na sa pugad ng mga isda. Ashen, Ang bilis mo namang bumalik. Anong magandang huli ang dala mo ngayon? Ngayon po ay may sea bass at coral trout ako. At mayroon ding bluefin tuna. Boss Zhang, tingnan nyo nga po kung magkano abutin nito. ito ay isang napakataas na kalidad na bluefin tuna. Dito sa palengke natin, maraming taon na rin ang lumipas mula nang may huling magdala nito. Marami pa po kayong makikita niyan sa mga susunod na araw. Kwentahin nyo na po kung magkano lahat. Ang bluefin tuna ay karaniwang 300 kada kalahating kilo. Pero dahil napakaganda ng kalidad niyan, bibigyan kita ng 500 kada kalahating kilo. Ang 20 piraso na ito ay aabot sa 100,000 lahat-lahat. 500 kada kalahating kilo, 100,000. Dagdag pa itong mga coral trout at sea bass. 128,000 at 500 gagawin ko ng saktong 130,000 para sa'yo. Aba, itong si Lin Shen. Kumita ng 130,000 sa loob lang ng isang araw. Kuya, ate. Naibenta ko po ng 130,000 ang mga nahuli ko, pambayad po sa utang natin. 130,000. Napakalaking pera niyan. Anak, kahit na napakalaki ng huli mo ngayon, kailangan mo pa ring pagbutihin at seryosohin ang pangingisda. Para mas guminhawa pa ang buhay natin sa mga susunod na araw. Mabuti naman at nagsusumikap ka na. Sa tingin ko, puro swerte lang yan. Ewan ko ba kung anong klaseng salamangka ang ginamit niyan. Kung ano man yan, ewan ko ba kung anong kababalaghan ang nangyari. Nagkataon lang na natyempuhan niya yan ngayon. Sikat siya ngayon. Pero titingnan natin kung hanggang kailan tatagal yang swerte niya. Tama, sa tingin niyo ba talaga kaya niyang gawin yan? Wala siyang ganyang kakayahan. Noong una, naging mabait lang tayo at ipinahiram sa kanya ang bangka natin. Ngayon, nawala ang bangka. Kailangan niyang bayaran iyon. Sa buong pamilya, siya pa ang may ganang magmagaling. Akala mo naman talaga kung sino na siyang magaling. Hindi na ako makikipagtalo sa kanya. Yung bangkang tinangay ng alon, kwentahin na natin ang halaga, hindi naman ako hihingi ng malaki. 50,000 ni isang kusing walang pwedeng bawasin. Ako na nga mismo ang pumalaot para kumita ng pera. Pero puro pangungutya at pagpapahirap lang ang ibinalik niyo sa akin. Paanong aabot sa 50,000 ang halaga ng bangkang ito? Sa bangkang ito lang umaasa ang pamilya natin para mabuhay. Sinabi kong 50,000 kaya 50,000 yan. Nay, tay. Babayaran ko po ang 50,000 iyan. Pero sa pamamahay na ito, wala na po akong dahilan para manatili pa. Mula ngayon, bubukod na ako. Kanya-kanya na tayo ng buhay. Wala nang pakialamanan. Ipinatawag niyo kaming mga matatandang mangingisda rito ngayon para maging patas na saksi sa paghihiwalay ng pamilya Lin. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin. At walang bawian kapag napagkasunduan na. Tinatanggap ko po ang 50,000 na hiningi ni Kuya kanina. Babayaran ko yan ang buo sa loob ng isang buwan. At saka, kapag nakabukod na ako, magbibigay po ako ng sarili kong sustento buwan-buwan para kina inay at itay. Ashen, 50,000 tapos may buwan ng sustento pa. Kasi simula mo palang mangisda, masyado namang mabigat iyan para sa'yo. Pag-usapan kaya muna natin ulit ito. Alam ko po ang ginagawa ko. Kakayanin ko po ito. Dati-rati, ni hindi man lang makalusong sa dagat yang si Lin Shen. Tapos biglang nakahuli ng ganyan karaming isda pag-uwi. Siguradong may kung anong kababalaghan siyang ginamit. 50,000 yan ni isang kusing walang pwedeng bawasin. At dapat lang na magbigay ng sustento ang bawat isa sa atin. Kapag nakabukod na, ang mga bangka at mga pwesto sa pangingisda ay magiging kanya-kanya na. Walang lalamang sa sinuman. Tama, mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng pwesto sa laot. Bawal na maghiraman ng mga gamit. O magbahagi ng mga magagandang pwesto sa panghuli. Mahirap na, baka agawin pa ng kamalasan niya ang mga isda natin. Narinig na ng magkabilang panig ang mga kondisyon. Babayaran ni Lin Shen ang 50,000 para sa bangka sa loob ng isang buwan. At buwan-buwan siyang magbibigay ng sariling sustento sa kanyang mga magulang. Malinaw na ang hasyan sa pagitan ninyong magkakapatid. At mula ngayon ay wala na kayong utang na loob sa isa't isa. Sa ganyang pakikitungo niyo sa akin, wala na rin naman akong dapat pang panghinayangan sa pamilyang ito. Wala akong tutol. Mula ngayon, tahakin niyo ang sarili niyong daan. At tatahakin ko ang sarili kong landas. Ang kontratang ito ay may 2 kopya. Magkakabisa ito sa sandaling mapirmahan.
Mula ngayon, magkakanya-kanya na tayong magkakapatid. Wala na dapat awayan. Nay, tay, kahit po bumukod na ako, dadalawin ko pa rin po kayo palagi. Hindi po magkukulang kahit isang kusing ang sustento ko sa inyo. Tingnan nyo pinalayas na ang pangatlong anak ng pamilya Lin. Kaya nga puro kasi masamang bisyo, nagsimula lang kumita, lumaki na agad ang ulo. Pati mga magulang pinabayaan na. Ayan tuloy, nag-away-away sila at nagkanya-kanya. Balita ko, nakabenta raw kahapon si Lin Shen ng isda na nagkakahalaga ng 130,000. Tapos ni isang kusing walang binigay sa pamilya niya. Napakawalang puso talaga. Huwag mo na lang pakinggan ang mga chismis nila. Basta gawin lang natin kung ano ang tama. Ang pagmamalasakit natin sa mga magulang mo ay hindi para ipakita lang sa kanila. Basta gawin natin ang mga responsibilidad natin. At malinis ang konsensya natin. Ang bibig niya naman, ginawa talaga yan para magsalita ng kung ano-ano. Hayaan mo sila kung anong gusto nilang sabihin. Kapag nabayaran ko na lahat ng utang natin, mamumuhay tayo ng tahimik at masaya. Papa, ito na po ba ang bago nating bahay? Ni Anyan, medyo lumaman ang bahay na ito. Ang mahalaga, magkakasama tayong pamilya. Saka pansamantala lang naman ito. Magpapakahirap sa pagtatrabaho si Papa. Mangingisda para kumita at makapagbayad ng utang. Gaganda rin ang buhay natin. Sa ngayon, may utang pa tayo kay Ehu na mahigit 400,000. May 50,000 pa sa kuya mo. Lahat-lahat, aabot sa 500 hanggang 600,000 ang utang natin. At isang buwan lang ang palugi. 500 hanggang 600,000. Paano kung bumagyo at lumakas ang ulan? Ilang araw ka na naman hindi makakapalaot niyan. Paano kung hindi ito matupad? Wala na tayong atrasan. Siguradong hindi ubra ang mga maliliit na isda at hipon. Sa paligid ng pulo ng hari ng dagat, puro isdang mabebenta ng mahal ang nandun. Malalaki, bihira at talagang mamahalin. Magpapahinga ako ng maayos ngayong gabi. At papalaot ako ng maagang maaga. Tatay, mag-iingat po kayo ng mabuti sa pagpalaot nyo. Kapag lumaki na po ako, tutulungan ko na kayo. Kikita rin po ako ng pera. Ako po ang bubuhay sa inyo ni nanay. Kakahati lang ng ari-arian ng pamilya, papalaot na agad. Susubok na naman ng swerte. Mabuti pang mag-ingat siya. Baka mamaya sa dagat pa siya pulutin. Bakit naman sobrang siksikan sila dito ngayon? Pulang lapu-lapu at malaking yellow croaker. Mas malalaki at mas marami ito kumpara kahapon. Ano to? Napakalaking dikya. Namula at sumakit ang braso ko sa tibo ng mga galamay nito. Isa itong espiritong dikya na nagbabantay sa mga isda. Hindi naman malakas ang laso nito. Mamamaga at mamumula lang ito ng ilang araw. At unti-unti rin itong mawawala. Huwag kang maghagis ng lambat. Hulihin mo sila ng nakakamay lang. Bakit? Hindi ka ba natatakot sa akin? Lumalapit ka pa talaga ng kusa. Ang mga puting lumba-lumba ang tagapagbantay ng pulo ng hari ng dagat. Napakadami nila. Hindi lang iisa ang nandito. Kaya kanitong gabayan patungo sa mga mas pambihira. At mas mamahaling isdang bahaba. Maging tuna, pulang lapu-lapu at marami pang iba. Grabe, isa itong gintong bahaba. Maraming salamat sa iyo, munting lumba-lumba. Kailangan ko nang umuwi. Dadalawin uli kita sa susunod. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nasugatan ako sa pagpalaot ngayon. Hindi ko maitatago ang sugat sa braso ko pag-uwi. Paano ko kaya ito ipapaliwanag sa mag-ina ko? Papayagan pa kaya ako ni Suwan na pumalaot bukas? Diyos ko po, gintong bahaba, tuna, at pulang lapu-lapu. Grabe, ilang taon na tayong hindi nakakakita ng ganito karami at kalalaking isda. Ginalaw mo yata ang kuta ng mga isda, Anak ng tokwa, anong klaseng swerte yan? Ilang daang kilo rin yata ang laman ng bangkang to, Lin Shen, dahil sa masasamang bisyo mo, dati takot ka ngang pumalaot Ninakaw mo ba ang mga isdang yan sa palaisdaan? Shen, napakagaling mo talaga. Kukunin ko na lahat ng isdang to. Gaya pa rin ang dati ang presyo. Ang yellow croaker na ito ay 1,200 kada kilo. 500 naman kada kilo sa tuna. Yung iba, gaya pa rin ang dati. Hindi ko babaratin ang presyo mo. Boss Zhang, tiwala po ako sa inyo. Kwentahin nyo na po at bayaran ngayon. Kailangan ko po kasi ng pera. Alam nyo na po ang sitwasyon ko. Lin Shen, heto ang kabuuan, tingnan mo ang listahan. 182,000, 380 lahat gagawin ko ng 183,000 para bona. Ita-transfer ko na sa'yo ang pera ngayon. Aba, sinwerte na naman yata siya ngayon, Nakapagbayad lang ng mahigit 100,000 ang ungas na yan, nagyayabang na agad. Ang laki pa kaya ng kulang niya. 500 hanggang 600,000 pa. Kahit ilang buhay pa niya, hindi niya kikitain yon. Boss Yu, hintayin nyo na lang siyang lumuhod at magmakaawa sa inyo. Walang kwenta. Nakatikim lang ng konting swerte, hindi na kayo kilala, Boss Yu. Gusto kong makita. Kung hanggang kailan tatagal ang swerte mong yan.
Papa, bakit po kayo may sugat? Masakit po ba? Ihipan ko po hindi na yan masakit, Papa. May nangyari ba sa'yo ngayon? May problema ba sa trabaho? Bakit ka nasugatan? Nagamot mo na ba yan? Wala to. Nadikit lang ako sa jellyfish, may konting lason kaya ganyan. Mukha lang siyang sobrang maga at mapula. Pero hindi naman masakit, kaya huwag na kayong mag-alala. Sobrang ganda ng swerte ko ngayong araw. Nakakita ako ng isang puting dolphin. Giniyahan niya ako kaya nakahuli ako ng mga bihira at sobrang mamahaling isda. Binili lahat ni Boss Zhang. Nakabenta tayo ng mahigit 180,000 ngayon. May sugat ka. Huwag ka munang pumalaot sa mga susunod na araw. Kung ganoon, mahigit 200,000 na lang ang kulang natin. Aabot pa tayo. Magpagaling ka muna ng sugat mo. Wala to, ayos lang ako. Babalik ako sa Seeking Island. Hindi ko na kailangang sumisid. May mga isda akong itinago sa siwang ng mga bato sa isla na hindi ko nadala. Kukunin ko bukas at ibebenta. Sapat na yun para mapunan ang kulang natin. Sigurado ka bang hindi mo na kailangang sumisid? Papa, kapag nakaipon na po kayo ng sapat na pera, pwede po ba tayong lumipat sa bahay na hindi tumutulo ang bubong? Isang malaking bahay na may mga salamin. Ayoko na po kasing tumira sa sirang bahay. Siyempre naman, kapag nabayaran na ni Papa ang lahat ng utang natin, ililipat ko agad ang baby niyanyan ko. Sa isang malaki at magandang bahay, ayos ba yon? Ashen, kumain ka pa ng marami. Magpalakas ka ng katawan, basta't malusog tayong lahat. At namumuhay ng tahimik at payapa. Siguradong bubuti rin ang buhay natin. 46 na East Star Grouper, 11 tuna. May liwanag, ano kaya yung nandoon? Puntahan natin. Linshen, isa itong deep sea golden scalefish. Sobrang bihira nito, hindi basta-basta nabibili ng pera. Ang isang piraso nito ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Hindi ito mahuhuli ng mga ordinaryong mangingisda. Huwag tayong maging sakim. Kumuha lang tayo ng ilan, sapat na iyon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Napakabihira ng isdang ito. Sa ilang piraso lang nito, mababayaran ko na ang lahat ng utang ko. Anong klaseng ahas to? Bakit kulay ginto rin siya? Siguradong napakamamandag niyan. Hindi na tayo pwedeng manghuli. Sila ang mga tagapagbantay ng golden scalefish. Hindi naman sila basta-basta nananakit ng tao. Bumalik ka at kumuha ka ng mas maliliit na isda para ipakain sa kanila. Malamang hindi na nila haharangan ang daan mo. Nano, umiwas sila. Huwag kayong mag-alala. Manghuhuli lang ako ng konti. Dahil sa mga golden scalefish na ito, dagdag pa ang mga naipon nating isdang dagat. Sana mabenta natin ito ng mahigit 200,000 ngayon. Malapit na nating mabayaran ang mga utang natin. Babalikan kita bukas. Paalam, munting dolphin. Iniisip ko na kapag nabayaran na ang mga utang na ito, at kumita pa ng kaunti, makakapagpatayo na tayo ng bagong bahay. Daungan 163. Boss Gao, pumunta po kayo rito bilis. May mga napakataas na kalidad ng golden scalefish dito. Hinihintay kayo ng mga sariwang huli na ito. Shen, siguraduhin mo na sa susunod na may ganito kang magagandang huli. Dapat sa akin mo unahin ibenta, ha? Kahit gaano pa karami yan, bibilhin ko lahat. Hindi ko babaratin ang presyo mo. Pagmatagalan ang negosyo natin. Maraming salamat po sa tulong ninyo nitong mga nakaraang araw, Boss Zhang. Sabay na tayong yayaman nito. Ashen, asensado ka na ngayon ah. Isang beses ka lang pumalaot, pag uwi mo may daan-daang libo ka na. Isama mo naman kaming lahat sa pag-asenso mo ha. Manang Taganayon, baka naman kumita siya ng ganyan dahil may ginalaw siyang masamang espiritu sa dagat. Naku, baka karmahin siya at mamatay sa isang sakuna sa dagat. Ano nang sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano ba yung mga sinasabi mong chismis kanina? Huwag mo na lang dibdibin. Nagsalita lang naman ng ganyan si Tia. Mabuti kang anak sa mga magulang mo. Saksi kaming lahat dyan. Evie, nabalitaan ko ng hatian ng mana. Ayaw mo man lang alagaan ang kuya at hipag mo. Tapos ngayong kumita ka na, sinusolo mo lang. Hayop ka, walang utang na loob. Shen, kapag yumaman ka, huwag mong kalilimutan ang mga kababayan mo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang kami. Sabay-sabay tayong yumaman. Yung mga masasamang bisyo mo noon, ang pagiging batugan, baka mamaya, bumalik ka na naman sa pagnanakaw. Huwag kang magpapahuli sa amin. Baka may sumugod na naman dito para maningil sa'yo. Hayaan mo na sila, huwag na nating sayangin ang oras natin. Magsisisi rin sila balang araw. Heto ang tuwalya, magpunas ka muna. Naging maayos ba ang pagpalaot mo ngayon? Naibenta mo ba lahat? Malapit na nating mabayaran lahat ng utang. Sinabi ko naman sa'yo, hindi na ako yung dating ako. Pangako, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Hindi na kayo maghihirap sa piling ko. At hindi na kayo mabubuhay sa takot. Elshen, nakikita ko naman lahat ng yan. Ang laki talaga ng ipinagbago mo nitong mga nakaraang araw. Kahit pagod ka, ilang oras ka lang natutulog. Araw at gabi kang pumapalaot para mangisda. Sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap natin.
Maaari na tayong makahinga ng maluwag. Ang galing-galing talaga ni Papa. Hindi ko na po kailangang matakot kina Jihu at sa mga masasamang tao na yon. Hindi na po nila tayo apihin dito sa bahay natin. Noong itinulak ako ni Ehu sa dagat para malunod, mabuti na lang binigyan ako ng sirena ng pagkakataong mabuhay muli, para itama ang mga pagkakamali ko noon, at iligtas ang mag-ina ko sa buhay na ito. Bumangon ako gamit ang aking kakaibang abilidad. Nabayaran ko na ang mga utang kay Ehu, at may naipon na rin para sa pagtanda ni na ama't ina. Ang susunod kong pag-ipunan ay ang pagpapaayos ng bahay natin, para hindi na tayo mangamba tuwing ulan at babagyo. Mamumuhay tayo ng tahimik sa sarili nating tahanan, malayo sa mga chismis sa baryo, at sa mga taong walang magawa kundi mainggit. Aalagaan ko sina ama at ina, at mamumuhay tayo ng matiwasay. Tama ka. Naniniwala po akong kaya yan ni Papa. Ilang araw na rin akong nagpapahinga rito sa bahay. Halos nawala na rin ang pamamagat pamumula ng braso ko. Hindi na siya masakit. Kailangan ko ng pumalaot bukas. Ayos lang ba sa'yo? Pero mukhang malala pa rin yung braso mo ah. Huwag kang mag-alala, ayos na to. Malapit na ang araw ng singilan sa utang natin. Kailangan ko ng kumilos agad. Bakit parang sumasakit ang mga mata ko? Nahihilo rin ako, dahil kaya ito sa sobrang paggamit ko ng aking abilidad. Kayanin mo pa ng kaunti. Isang araw na lang ng pangingisda ngayon, at mababayaran ko na rin ang mga utang natin. Nahihimatay na ako sa pagod. Nasobrahan yata ako sa paggamit ng abilidad ko. Dolphin, hinimatay sa pagod si Lin Shen. Itulak mo ang bangka niya. Dalhin mo siya papunta sa dalampasigan. Lin Shen, Anong nangyari sa'yo? Gumising ka. Tulungan niyo po ako. Hinimatay si Lin Shen. Tulungan niyo po akong isakay siya sa kariton. anong nangyayari rito? May masamang nangyari ah. Sino yan? Aba, si Lin Shen ba yan? Dali, dito niyo dalhin. Sige, buhatin natin. Humihina pa ba? Mabuti naman at buhay pa. Ilang araw pa lang siyang nakakaluwag-luwag Ilang araw lang nakaranas ng magandang buhay. Tapos heto't bumagsak na naman. Karma niya na yata yan. Kakaayos lang sana ng buhay ng pamilya nila. Tapos may panibagong trahedya na naman. Masyado kasing makasalanan eh. May masasamang gawi pero nakapagpayaman pa rin. Kaya mismong ang langit yata, hindi masikmura ang ginagawa niya. Tama na yan. Tumigil na nga kayo sa kakasalita. Bantayan niyo naman yang mga lumalabas sa bibig niyo. Mrs. ni Lin Shen, lumabas ka ng mabilis. Hinimatay si Lin Shen. Tio Wang, anong nangyari kay Lin Shen? Ayos naman siya kanina bago pumalaot ah. Anong nangyari? Wala naman siyang mga sugat sa katawan. Sunod-sunod ang pagpalaot niya. Baka hinimatay lang siya sa sobrang pagod. Huwag ka masyadong mag-alala. Maraming salamat po, Tio Wang. Pasensya na po sa abala. Walang anuman, buhatin na muna natin siya sa loob. Balita ko, kumita raw si Lin Shen ng daan-daang libo sa pangingisda kamakailan. Malapit na niyang mabayaran ang malaki niyang utang. Higit pa roon, balita ko nasa 6 hanggang 700,000 raw. Sa isang pagpalaot lang niya yan ah. Katumbas na yan ng ilang taon nating pagbabanat ng buto. Akalain mo yon, ang galing na talaga ng batang tong si Lin Shen ah. Aba, nagpapakitang gilas sa teritoryo ko. Nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Minamaliit niya ba ako? Tara na, mga bata. Hanapin natin ang panganay niyang kapatid. Hala, Boss Biao. Anong hangin ang nagpadpad sa inyo rito? Sa bahaging ito ng karagatan, dito mismo. Sino ba ang hindi nakakakilala sa pangalan kong Boss Biao? Yung pangatlo ninyong kapatid. Masyadong nagpapasikat nitong mga nakaraang araw. Nagpaalam ba siya sa akin? Pumayag ba ako? Naku po, Boss Biao. Yung batang yon, nag-away-away na kaming magkakapatid. Wala siyang galang sa akin, kahit ako pa ang panganay. Hindi ko na po siya makontrol. Totoo yan, Boss Biao. Nagkanya-kanya na po kami. Hindi na talaga nakikinig sa amin si Lin Shen. Huwag niyo na akong daanin sa mga walang kwentang palusot na yan. Nabalitaan kasi ni Boss Biao na palagi kayong inaapi ng kapatid nyo. Kaya nandito siya para tulungan kayo, nakuha nyo. Isang malaking karangalan na pinuntahan pa kayo rito. Bilisan nyo, tawagin nyo na rin yung pangalawa ninyong kapatid. Mag-usap-usap kayo at bigyan nyo ng maayos na paliwanag si Boss Biao. Sige po, tatawagin ko na po sila ngayon din. Boss Biao, matagal na tayong naglalayag sa dagat, hindi lang ito ng 1 o 2 araw. Hindi naman siguro lingid sa inyo ang pangalan ko, si Boss Biao. Yung pangatlo ninyong kapatid ngayon, masyadong nagpapasikat, inaapakan na niya ang pagkatao ko. Boss Biao, sa totoo lang po, kakaiba talaga ang mga nangyayari. Hindi pa talaga pumapalaot noon si Lin Shen. Kahit lumangoy, hindi niya kaya. Tumigil na kayo, nakakabwisit na. Hindi ba kakaiba siya? Gawan natin siya ng chismis. Sabihin nating sinapian siya ng halimaw sa dagat. At gusto niyang saktan ang mga taga-nayon. Iba talaga si Boss Biao. Ang ganda ng naisip nyo. Pwedeng-pwede yan.
Kung hindi, paano siya naging mas magaling pa sa ating mga batikang mangingisda? Nga, nabalitaan ko pang binuhat pa siya pa uwi kaninang umaga. Yan mismo ang sasabihin natin. Mahal, yan ang sabihin mo kapag lumabas ka. Laking layaw noon si Lin Shen. Tamad at puro kain lang araw-araw. Tapos ngayon, nag-aamok na humiwalay sa pamilya para lang kumita ng malaki. Pumalaot para mangisda. Mga bagay na hindi naman niya ginagawa noon. Tapos biglang nagkasakit. Binuhat pa uwi, siguradong sinapian yan ng masamang espiritu. Kung hindi, paanong parang naging ibang tao siya? Sige, yan ang sasabihin ko. Magtatanong-tanong ako habang naglalakad. Hahanap ako ng titingin kay pangatlo. Boss Biao, ano po sa tingin nyo? Ayos ba ito? Kayong magkakapatid, pumunta kayo sa bahay niya. Pilitin niyo siyang ibigay ang mapa ng ruta niya sa dagat. Siguradong nangingisda siya sa lugar na hindi natin alam. Wala nang lugar dito sa paligid na hindi pa natin napupuntahan. Lintek, siguradong pumunta siya sa kailaliman ng dagat. Pupunta na kami ngayon sa bungad ng nayon. Ikalat na natin ang balita. Ate, tara na. Sabay na tayong dalawa. Tita, may naisip po ba kayong paraan? Nabalitaan kong may sakit daw si pangatlo. Balita ko, may masamang espiritong kumapit sa kanya. Kaya nga ako nag-aalala, di ba? Kahit anong mangyari, sarili pa rin namin siyang kapatid. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang namin siya. Tama po, mga tiyo at tiya. Parang naging ibang tao po kasi itong si Lin Shen kailan lang. Tingnan nyo nga, saksi naman po tayong lahat sa mga gulong ginagawa niya. Nga, nagpumilit pa siyang humiwalay ng tirahan. Tapos mayat maya ang pag-uwi ng bulto-bultong isda. Sa tagal ko nang nakapangasawa sa pamilya Lin. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng gulo. Tapos ngayon, iuwi siyang walang malay dahil sa sakit. Ano bang chismis yan? Sinasapian daw ng halimaw sa dagat si Lin Shen. 2 araw lang ang nakalipas nang pumalaot siya, tapos pag-uwi, bagsak na sa sakit. Dati-rati tamad na tamad yan. At puro bisyo ang inaatupag. Umaasa lang sa mga magulang niya, tapos biglang mangingisda para kumita. Ayan, napala niya. Baka nga kinokontrol na siya ng halimaw sa dagat para makahuli ng maraming isda. Para linlangin tayong lahat na pumalaot din. Gusto niya tayong ipahamak at patayin doon. Mga tiya, bakit niyo naman po sinasabihan ng ganyan si Lin Shen? Inggit lang ba kayo dahil umaasenso na siya? Kumikita siya ngayon dahil sa sarili niyang sipag at abilidad. Kaya huwag kayong gumawa ng kwento. Hindi kami naniniwala riyan. Malay ba namin, paano mo ipapaliwanag na ang isang taong hindi man lang marunong lumangoy at hindi pa kailanman nakapalaot, ay laging sandamakmak ang huli sa tuwing mangingisda. Mas marami at mas malalaki pa kaysa sa huli ng asawa ko. Panlilin lang lahat ng pinapakita niya ngayon. Tiyak na malalasin ang buong nayon natin dahil sa kanya. Layuan niyo ang lalaking iyan. Mas mabuti pang palayasin na siya rito sa atin. Pangatlong kapatid, kalat na ang balitang sinasapian ka raw ng halimaw sa dagat. Gusto mo bang ipahamak ang buong nayon natin, ha? Lin Shen, pinag-usapan ka na ng lahat. Sabi nila, inalihan ka raw ng isang masamang espiritu mula sa dagat. Para suluhin ang pagkakakitaan ng buong nayon. Gusto mong ikaw lang ang yumaman. Habang kaming lahat dito ay magdidildil ng asin, maglabas ka ng ebidensya para patunayan na talagang nagtino ka na at hindi totoo ang sinasabi nilang sinapian ka ng halimaw. Panganay na kuya, pangalawang kuya. Ano bang pinagsasasabi ninyo? Naiinggit lang kayo sa akin, di ba? Gusto niyo lang akong pilitin. Lin Shen, wag mong masamain ang intensyon namin. Nagmamalasakit lang kami sayo. Ilabas mo na ang mapa ng ruta mo sa dagat. May sakit ka ngayon, kaya kaming mga kuya mo na ang tutulong para patunayan ito. Nga, sabihin mo na sa amin kung saan ka nangingisda. Isang beses kaming papalaot, at kapag nakabalik kami ng maraming huli, mapapatunayan na naming nagsasabi ka ng totoo. Mga kuya, masyadong malakas ang alon at hangin malapit sa isla ng Haiwang. Napakadelikado roon. Sinusumpa mo ba kami? Para kang siraulo. Wala ka namang alam. Huwag mo kaming buwisitin ng mga sumpa mo. Kung talagang gusto ninyong pumunta, maghanda kayo ng sapat na proteksyon. Talagang napakapanganib doon. Iyan ang galing mong magsalita. Di ba't sa tuwing pumapalaot ka, nakakabalik ka naman ng ligtas? Nakakauwi ka ng siksik sa huli. Tapos kami, hindi. Nagpapatawa ka ba? Kuya Biao, sa lambat na ito, yayaman na tayo. Punong-puno ang lambat. Kuya Biao, nahatak na natin ang kalahati. Tingnan mo yung naglalakihang tuna. May lapu-lapu, apahap at pampano pa, hahaha. Yayaman na talaga tayo. Isang lambat pa lang yan. Ano nang ikinaka-excite nyo, mga ignorante? Huwag kayong masyadong maingay. Halatang ngayon lang kayo nakakita ng ganito karami. Kapag nakasampu o 8 hatak pa tayo, yun ang totoong nakakamangha. Pero Kuya Biao, hanggang 20 mahigit na tonelada lang ang kasya sa barkong ito ngayon. Sa 3 o 5 lambat pa, pupuno na natin to. Sa susunod, magdadala na tayo ng mas malaking barko. Dito nyo ilagay ang mga lapu-lapu. Ilagay nyo naman ang mga tuna sa mga basket na yon.
Piliin nyo yung malalaki. Isantabi muna yung ibang maliliit na isda. Hehe, Kuya Biyaw. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking apahak. Napakabihira nito. Kuya Biyaw, tingnan mo tong lapu-lapu. Pantay-pantay ang mga batik niya. Ang siksik pa ng laman. Siguradong napakalambot at napakalinamnam nito. Isa tong pambihira at di kalidad na lapu-lapu. Kuya Biyaw, tingnan mo yung makapal at maitim na ulap sa dulo. Sobrang alinsangan na rin ng hangin. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Ang bilis palatandaan to ng paparating na bagyo. Bumalik na tayo. Tiningnan ko ang ulat panahon, walang problema. Hatakin na muna natin tong lambat. Ito ba? Ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng sirena. Babala ng panganib. Warner, may masama akong kutob. Nasa panganib sina Kuya at ang mga kasama niya. Parating na ang isang matinding bagyo. Ashen, sige, iligtas mo sila. Pero siguraduhin mo munang ligtas ka rin. Bilis, hatakin na ang lambat. Hatakin nyo ng buong lakas. Dito, bilisan nyo. Lauer, itulak mo sa akin yung basket. Bilisan mo, kunin mo yung pinakamalaking basket ng lapu-lapu. Sige, sige, Kuya. Sutin mo yung life jacket mo. Lauer. Dahan-dahan, sumabay ka sa aming dalawa. Kuya, lumalaki na ang mga alon. Kumapit kayo sa lubid. Lakasan nyo pa, hatakin nyo ng maigi ang lubid. Bilisan nyo ang paghatak. Papalapit na ng papalapit ang bagyo. Nakakasugat na sa kamay ng lambat na to. Huwag na. Kuya Biyaw, iligtas na muna natin ang buhay natin. Huwag kayong magpanik, magtulungan tayong lahat na hilahin ang lambat. Kuya Biyaw, hindi na kaya. Huli na, nahila na ang lahat. Kuya Biyaw, nasusunog na ang layad. Pati ang tolda nasusunog na rin, anong gagawin natin? Pangalawa, masyadong malakas ang alog ng barko. Tataob na tayo maya-maya. Sumagwan ka papunta sa akin, bilis. Sinong pupunta sa loob para kontrolin ang barko? Kuya Biao, wala ng oras. Kumapit kayo sa barandilya, tataob na ang barko. Sobrang dilim. Sobrang lakas ng ulan. Wala na akong makita. Hindi ko talaga sila makita. Hindi pwede. Kailangan ko lang mag-focus ng mabuti. I activate ang kapangyarihan. Isang milya pa ang layo. Nakikita ko na ang apoy. Nasusunog na ang barko nila. Si Lin Shen, nandito siya para iligtas tayo. Dito. Huwag kayong bibitaw. Kumapit kayong mahigpit. Makakaligtas na tayo. Kuya, pangalawang kuya. Masyadong malakas ang hangin at alon. Hindi ako makalapit. Ihagis ko ang lubid sa inyo. Ihilahin ko kayo pataas. Ako muna. Akin na ang lubid. Kuya Biyaw, itutulak kita pataas. Tiisin mo lang. Hindi ka namin iiwan. Isa-isa lang. Kuya, Pangalawang kuya, kumapit kang mabuti. ilahin ng malakas. Sobrang ginaw, wala na akong lakas. Palakas ng palakas ang kulog at ulan. Bibilisan ko na ang takbo papuntang pantalan. Kumapit kayo ng mahigpit sa barandilya. Mag-ingat kayo at baka mahulog kayo ulit sa dagat. Salamat sa Diyos. Kitang-kita ko na ng malinaw. Nakaiwas na tayo sa mga kidlat. Makakabalik na tayo. Ayun, nakikita ko na ang bangka nila. Mga kababayan, bilisan nyo, tulungan natin sila. Nakabalik na sila, kumpleto ba sila? Ligtas ba ang lahat? Utang natin ito kay Lin Shen. Kundi dahil sa kanya siguradong wala na kayong lahat. Ang pumalaot sa gitna ng bagyo para magligtas ng buhay. Tanging si Lin Shen lang ang may lakas ng loob na gumawa niyan. Sa sobrang tapang niya, bilib na bilib talaga ako sa kanya. Siya ang dakilang bayani ng ating nayon. Ashen, ayos ka lang ba? Ano nang pakiramdam mo? Hindi pa nga magaling ng tuluyan yang sakit mo eh. Ayos lang ako, huwag na kayong mag-alala. Tatay, nakauwi rin kayo sa wakas. Sobra po kaming nag-alala ni nanay. Lin Shen, maraming salamat sa iyo. Panghabang buhay ko itong tatanawin na utang na loob. Kulang ang pasasalamat para sa kabutihan mo. Maraming salamat po, Kuya Lin Shen. Hindi mo kami hinayaang mamatay na lang doon. Luluhod po kami sa inyo bilang pasasalamat. Tama na yan. Magsiwi na ang lahat. Alalayan nyo na siyang makauwi. Basang-basa na siya ng ulan. Magpahinga muna kayo, saka na natin pag-usapan ang nangyari. Kayong dalawa, bilang mga nakatatandang kapatid, kung hindi dahil kay Ashen, siguradong nilamon na kayong dalawa ng dagat. Kaninong ideya ba ang pumalaot sa gitna ng bagyo? Mga wala ba kayong pagpapahalaga sa buhay nyo? Tay, may kasalanan po ito ng mga maling chismis na kumakalat eh. Pumunta lang naman po sila para patunayan ang totoo para sa nakababata nilang kapatid. Sino po bang mag-aakala na ganito kami kamalas para abutan ng malakas na bagyo? Nga po, nagkataon lang talaga. Sa tuwing pumupunta roon si Ishen noon, hindi naman siya nakakatagpo ng
Kayo pa talaga ang may ganang magmataas ngayon. Mga walang kwentang asawa. Akala nyo ba hindi ko alam? Kung paano nagsimula ang mga chismis na iyan? Kuya, ate. Alam na namin ang lahat. Sinabi na sa amin ng mga taga-nayon. Kayo ni pangalawang ate ang nagpakalat ng mga chismis. Naiinggit kayo dahil nakuha ni Ishen ang mapa ng dagat para sa pangingisda. Sumusobra na talaga kayo. Papatawag ko ang mga pinuno ng nayon para hatulan kayo. Malinaw ang ginawang paghahati ng ari-arian ni na ama at ina noon. Hindi ko palalampasin ang ginawa nyo. Suwan, yan tayo na. Tiyong pinuno, pasensya na po at naabala ko na naman kayo para maging saksi. Nabalitaan ko na ang buong pangyayari. Talagang sumusobra na ang kuya mo at ang mga kasama niya. Sina ama't ina. Malinaw na malinaw ang ginawang paghahati nila ng ari-arian noon. Pero ngayon, binabawi ni na kuya at pangalawang kuya ang usapan. At nagpakalat pa ng chismis ang mga asawa nila para siraan ako. Pwedeng magpatotoo ang lahat ng mga taga-nayon para sa akin. Sinabi na sa akin ni Suwan ang lahat. At nagtanong-tanong na rin ako. Ang kakapal naman talaga ng mga mukha ninyo. May mukha pa ba kayong maihaharap? Nakipagsabuatan pa kayo sa mga gahaman sa dagat para ipahamak si Yushen. Sinira nyo hindi lang ang ibang tao, kundi pati na rin ang sarili nyo. Muntik nang mawasak ang barko at may mamatay. At kayong dalawa, na mga hipag pa naman niya, napakagaling nyo rin ano. Mga makikitid ang utak. Muntik nang ang mamatay ang sarili ninyong mga asawa. Paano na kayo mabubuhay niyan? Kasuklam-suklam kayo. Kayo mismo ang lumagda at nag-iwan ng marka noong hinati ang mga ari-arian. Na wala nang pakialaman sa buhay ng isa't isa. Heto ang kasulatan. Nakikilala nyo pa ba ito? Babayaran sana kayo ni Linshen ng 50,000. Pero iminumungkahi kong huwag na siyang magbayad pa. Ibilang nyo na lang iyan na bayad sa pagtatangkan nyo sa buhay ni Linshen. At bilang kabayaran sa pagliligtas niya sa buhay ninyong dalawang magkapatid. Hindi pwede, magkaibang usapan iyan. Wala na rin ang barko namin. Muntik na kaming mamatay. Kusa niyang ibinigay ang mga plano. Sobrang laki na ng lugi namin, hindi pwede yan. Hindi ako papayag. Hindi rin kami papayag. Salamat po, Pinunong Yulaw, sa pagpapairal ng katarungan. Tinatanggap ko po ang 50,000 ito. Kusa po akong pumalaot para iligtas sila. Hindi ko kailangan ang kapalit mula sa kanila. Pero simula ngayon, kalimutan na nating magkakilala tayo. Ito po ang 50,000 cash na ibinigay sa akin ni Ishen. Kuya, ate, pakibilang niyo po. Kasalanan po namin na hindi namin napalaki ng maayos ang anak namin. Pasensya na po, Pinunong Yulaw, at nakita niyo pa ang kahiyahiyang tagpong ito. Inay, ito po ang inihanda naming panggastos ninyo. Hindi po ito kalakihan, 10,000 lang po. Gamitin niyo muna po ito ni Itay. Marami rin kayong kailangang gastusan. Itabi niyo na muna iyan. Unahin niyo munang bayaran ang mga utang ninyo. Nakapaglaan na po kami para sa amin. Itay, inay, tanggapin niyo na po ito. Sige, tatanggapin muna namin ito. Isulat niyo ng maayos ang resibo. Ano pang hinihintay niyo, lumayas na kayo rito. Mga nagbibigay lang kayo ng kahihiyan dito. Itay, inay, ingatan niyo po ang kalusugan niyo. Huwag niyong tipirin ang pagkain niyo. Alagaan niyo po ang inyong sarili. Hayaan niyo pong masuklian ko ang lahat ng sakripisyo ninyo. Pinunong Yulaw, pasensya na po at naabala na naman namin kayo ngayon. Wala yon, maliit na bagay. Ang makita kang bumubuti ang kalagayan. Iyan ang nagbibigay sa akin ng labis na galak. Sige na po, aalis na kami. Mahal, kinuwenta ko na ang balance natin sa mga cellphone. Pinagsama-sama mo na ba lahat? Mayroon tayong kabuang 720,000. Ashen! Ganito kalaki. Mabuti pa, bayaran na natin ng buo ang mga utang natin ngayon. Hindi na ako makakain at makatulog ng maayos dahil lagi ko tong iniisip. Papa, ang galing niyo po talaga. Boss Hugh, nandito ako para magbayad ng utang opisina ni Ahyu. Ibigay mo na sa akin ang katibayan ng utang ko. Linshen. Matagal pa ang palugit ah. Sigurado ka ba? Nakumpleto ko na ang 600,000. Linshen, nagsugal ka na naman ba? Aba, pambihira. Ikaw ba talaga yan, Linshen? Boss Hugh, hinihintay pa ako ninyan yan sa bahay para kumain. Ibigay mo na ang katibayan ko. Ita-transfer ko na ang pera sa'yo. Sige ba? May ibubuga ka na ah. Sige, ito na ayos. Heto ang katibayan ng utang mo. Quits na tayo, wala na tayong anuman sa isa't isa. Paalam. Ibang klase ka rin talaga, Linshen. Nandito lang ang kumpanya ko. Bumalik ka lang kahit kailan. Bibigyan kita ng pinakamababang interes, hahaha. Bakit ang dami mong binili? Di ba papaayos pa natin ang bahay? Kailangan natin ng pera para doon. Ayos lang, kikitain ko pa naman yan. Hindi naman tayo maghihirap dahil lang dito. Naging mahirap din ang mga nakaraang araw para sa inyo. Kaya kumain kayo ng marami at masasarap. Pangako, alagaan ko kayo habang buhay. Hindi ko na kayo pag-aalalahaning muli. At hindi ko na hahayaang mahirapan pa si Nyan Nyan.
Warner, tinawagan ko na pala si Kuya Chen mula sa renovation team. Ilang beses ko na rin siyang nakausap. Pupunta siya ngayon dito para sukatin ang bahay. Esa, CJ. Kapag bago na ang bahay natin, hindi natutulo ang bubong kapag umuulan. Gustong-gusto ko na makita ang bagong bahay natin. Linshen, masyado nang sira ang bahay na to. Huwag niyo na itong renovate. Ipag-iba niyo na lang at magpatayo ng bago. Kuya Chen, kung ganoon po, magkano naman po abuti ng budget? Yung Linshen, base sa mga pinag-usapan natin noon, gawin na lang nating simple. Pero huwag nating titipirin ang mga materyales. Gawin nating 100,000 piso ang budget. Linshen, tungkol sa sukat at lawak nito, base sa mga napag-usapan natin kanina, mayroon ka pa bang ibang gusto? Kuya Chen, basta magiging komportable kami, ayos na yon. Palawakin ang sala at siguraduhing maganda ang pasok ng liwanag. Ilagay ang kusina sa gawing silangan. Tapos, gawan mo rin ng hiwalay na study room para may magamit si Nyanyan sa pag-aaral niya. Wala po kasi kaming masyadong alam dyan. Kuya Chen, kayo na po ang bahala kung anong makakabuti. Papa, hindi ko na po kailangan ng study room. Kahit sa kwarto na lang po. Pwede na po akong mag-aral doon. Ayos lang yan, napakabait talaga ng Nyanyan namin. Linshen, babalik muna ako para gumawa ng simpleng floor plan. Sige, huwag na nating gawing komplikado. Basta makapagsimula lang tayo sa lalong madaling panahon. Aasahan po namin kayo rito, Kuya Chen. Warner, bukas ay papalaot ulit ako. Ang pangingisda na ang magiging pangmatagalan kong trabaho. Hindi rin maganda kung palagi lang tayong upa ng bangka. Gusto ko sanang bumili ng sarili nating bangka. Shen, nag-aalala lang ako na baka masyado kang mapagod. Sasama na ako sa'yo mula ngayon. Para naman matulungan kita sa mga gawain, ayos ba? Warner, hindi ka tumututol. Basta ba hindi ka na magsusugal? Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Boss. Ngayong gabi, nagpareserba ng 20 mesa ang pinakamayamang tao sa syudad, si Boskin. Ngayong gabi, nagpareserba ng 20 mesa rito sa Liu's Seafood Restaurant ang pinakamayamang tao sa syudad na si Boskin. Aba, bibilisan mo nang maghanda. Malaking kliyente yan. Siguraduhin mong perpekto ang lahat ng preparasyon. Gusto ko rin namang asikasuhin ng maayos ang kliyente niyan, Kaso nga lang, ang partikular na ni-request ni Boskin ay deep sea golden scalefish. Ano? Golden scalefish? Nagbibiro ka ba? Bihira nga lang ang nakakatikim ng isdang iyan sa buong syudad natin. Anong oras na ba? Saan naman tayo kukuha niyan? Huwag mong sabihin gusto niyang tumalon pa ako sa dagat para lang manghuli para sa kanya, panandang pandagdag. Boss, nagbilin po si Boskin. Ang mga bisita po natin ngayong gabi ay puro mga mayayaman at makapangyarihan. Kapag naging maayos po ang serbisyo natin, tayo na po ang magiging paborito nilang kainan. Pero kapag pumalpak po tayo, siguradong masisira ang pangalan nitong Liu's Restaurant natin. Isa-isahin nyo nang tanungin ang lahat ng palengke rito. Bilisan nyo nang kumuha ng supply. Boss Zhang, ito na po ang mga huli ko ngayong araw. Pakicheck na lang po ng maigi. Nakakuha po ulit ako ng mga isdang golden scale. May mga tuna rin po. Puro primera klase po yan. Linshen, para ka na talagang halimaw sa pangingisda. Yung mga isdang hindi nakukuha ng iba sa buong buhay nila. Nasimot mo ng lahat. Nambola pa po kayo, Boss Zhang. Kung hindi lang po ako ginigipit ng mga nagpapasingko size, hindi rin po ako makakahuli ng ganito karami. Minsan talaga, kailangan mo lang itodo kapag naiipit na. Aminin ko man sa'yo o hindi, tong mga malalaking huli mo, kahit si Boss Gao ay hindi na kayang bilhin lahat. Paano pa kaya ang bulsa ko? Aba, nandito pala si Boss Liu ng Liu's Seafood Restaurant. Bihirang pagkakataon ito Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Boss Zhang, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sobrang emergency lang talaga nito. Kailangan ko ng 20 pinakamataas na klase ng isdang golden scale para mamayang gabi. Buhay at negosyo ko ang nakasalalay rito. Mayroon ba kayong stock diyan? Aba, saktong-sakto naman. Kakabagsak lang po rito ng mga primera klaseng huli. At may ilang dosenang isdang golden scale rito. Namumroblema pa nga ako kung sino ang makakabili ng bultuhan. Ilang dosenang isdang golden scale. Hindi man lang kalakihan ang pantalan nyo rito. Pero may nakatago pala kayong halimaw na mangingisda. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko dahil abot lig na ang kabako rito. Boss Liu, ilang taon na po tayong magkakilala. Kahit hindi po tayo ganoon kadalas magkatransaksyon. Alam niyo naman po siguro kung gaano kalinis ang pangalan ko bilang Boss Zhang. Sige na, naniniwala ako sa'yo. Aalis na ako ngayon din. Xiao Li, ihanda mo ang sasakyan at kunin ang pera. Puntahan natin at kilalanin ang master na ito. Maya-maya lang ay darating na si Boss Liu mula sa syudad. Hintayin mo lang, bata, tiyak na yayaman ka na. Boss, sigurado po ba kayong hindi tayo niloloko ni Boss Zhang?
Paanong may makakahuli ng ganoong karaming golden scalefish? Huwag kang mag-alala sa lalim ng pinagsamahan namin ni Lao Zhang. Hindi niya ako lolokohin. Pero sa totoo lang, labis akong interesado sa taong nakahuli ng mga isdang ito. Ayun, nandito na ang Big Boss. Halika rito, tingnan mo na ang mga isda. Ito ang mga golden scalefish na hinahanap mo, hindi ba? Tingnan mo, ngayong umaga lang lahat ito dinala rito. Napakasariwa pa. Tingnan mo. Buhay na buhay at nagtatalunan pa. Ang mga isdang ito ay huli lahat ng kapatid nating ito. Sa kanya mo na lang ibigay ang bayad. Ito ang bayad sa isda. May kabuang 10,000 yuan iyan, pakibilang na lang. Hindi na kailangang bilangin. Boss Liu, may tiwala po ako sa inyo. Kapatid, napakagaling mo. 那以后我店里的鱼都从你那里进货了，价格按照市场最高价。行， Makakaasa kayo, ang mga isda ng isang linsyen ay palaging mayroon at hindi maubusan. Boss Lin, maging maayos sana ang ating negosyo. Nabayaran agad ni Lin Shen ang utang niya ng ganoon kabilis. Paano siya biglang yumaman ng ganito? Pinag-iisipan kong bumili ng sarili nating bangka para mas lumaki ang kita natin sa pangingisda. Ngayon pa nga lang tayo nakakaluwag-luwag. Tapos naisip mo agad bumili ng bangka. Paano kung makabili ka nga, tapos wala ka namang mahuling isda? Baka mauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Huwag ka nang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Sinisiguro ko sa'yo, araw-araw tayong makakahuli ng maraming isda. Malapit nang maubos ang mga isda rito sa maliit nating lugar. Kailangan natin ng sarili nating bangka para mas malayo ang marating natin. Para mas lumaki pa ang kikitain natin. Dahil desididong-desidido ka talaga. Bahala ka na sa gusto mo. Baka ipangsugal niya na naman ang pera. Hindi pa nga ako nakakabili ng bangka eh. Isang sugarol na may utang pa sa akin, tapos gusto pang bumili ng bangka, Denny. Lao Tzu, heto ang 10,000 para sa'yo. Gawan mo naman ako ng maliit na pabor. Sige, sabihin mo. Ano ba yon? Sa mga susunod na araw, may bibili ng bangka na ang pangalan ay Lin Shen. Humanap ka ng medyo murang bangka. Ayusin mo ng maganda at ibenta mo sa kanya. Kailan ka pa naging mabait, Ahyu? May utang na loob ka ba sa Lin Shen na to? Siyempre. Dapat siguraduhin mong hindi talaga matibay ang bangkang ito. Basta't maganda lang tingnan sa labas. Sabi ko na nga ba, may masama kang binabalak, naintindihan ko. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Ang kaaway mo, Ahyu, ay kaaway ko rin. Boss Liu, pangingisda po ang negosyo ng inyong pamilya. Nagbebenta po ba kayo ng mga bangka? Gusto ko po sanang bumili ng bangka ngayon. Shen, tamang tao talaga ang nilapitan mo. Kahit malaki o maliit, mataas o mababa man ang gusto mong bangka. Mayroon kami niyan dito. Kung ganoon po, samahan niyo na akong tingnan ang mga bangka. Hahaha, halika na, Boss Lin, sumunod ka sa akin papuntang Pantalan. Ang mga bangkang ito ay ibinebenta ko. Tingnan mo kung alin ang nagugustuhan mo. Magkano po ang bangkang ito? Ang Giant Dragon na ito ang pinakamatibay na bangka sa amin. Kahit bumagyo pa sa gitna ng dagat, wala kang dapat ikatakot. Ang presyo nito ay 50,000. Napakaraming bangka sa Pantalan. Kailangan ko pa ring gastusin ang pera ko sa pinakasulit na paraan. Ayon sa paglalarawan ni Ahyu, ito na siguro ang batang nagngangalang Lin Shen. Kapatid, bibili ka ba ng bangka? Mayroon akong ilang bangkang magaganda pa ang kondisyon na ibinebenta. Siguradong subok at matibay ang kalidad. Oh, sige na, patingin ako. Tingnan mo kapatid, hindi ba't napakatibay ng bangkang ito? Nga, mukhang matibay. Siyempre naman, malaki-laki rin ang ginastos ko para lang retokehin ang sirang bangkang ito. Magkano po ang bangkang ito? Tandaan mo, kapatid, sa buong Pantalan na ito, sa amin lang ang may pinakasulit na presyo. 20,000 piso lang ang bangkang nagustuhan mo. Halos magkapareho lang ito sa bangka ni Boss Liu sa kabila. 50,000 piso ang hinihingi niya para sa bangkang iyon. Tapos ito, 20,000 piso lang. Masyado namang gahaman niyang si Boss Liu. CJ, ito na ang kukunin ko. Ibibigay ko sa iyo ang address. Ay deliver mo na lang doon. Ayos, ang daling kausap kapatid. Pirmahan na natin ang kontrata. Ahyu, ayos na ang pinapagawa mo sa akin. Ahyu, ayos na ang lahat ng pinapagawa mo sa akin. Hahaha, magaling. Tandaan mo. Dapat walang ibang makaalam nito, kahit sino. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang patakaran. Dumating na ang bangka. Kapag naiisip ko na mas kikita na tayo ng malaki, at mabibigyan ko kayong mag-ina ng magandang buhay, sobrang saya talaga ng puso ko. Esed, isama mo ako sa pagpalaot mo mamaya, ha? Tutulungan kitang maghagis ng lambat. Hindi pwede masyadong mapanganib sa dagat kapag gabi. Hindi ko kayang isama ka sa kapahamakan. Dito ka na lang sa bahay at alagaan mo si Nyanyan. Hindi nag-aalala ako para sa iyo. Kaya nga sasamahan kita dahil mapanganib, di ba? Kung may mangyari man, nandyan tayo para umalalay sa isa't isa. O sige na nga.
Ihanda mo na ang mga gamit natin sa pagpalaot. Sabay na tayong aalis. Warner, tingnan mo. Ito na ang bangka natin. Halika, akyat tayo para makita mo. Sige, mag-ingat ka. Warner, umupo ka ng maayos. Aalis na tayo. Sige, tara na. Warner, tingnan mo, hindi ba't napakaganda ng dagat kapag gabi? Napakaganda. Pero sa sobrang kalmado ng dagat, may mga isda ba talaga rito? Magtiwala ka sa akin. Dito ang may pinakamaraming isda. Siguradong uwi tayong may saganang huli ngayong gabi. Dito na tayo ihulog mo na ang lambat. Tapos, anong susunod? May makukuha ba tayong malalaking isda? Maghintay ka lang. Siguradong masusurpresa ka mamaya. Umuulan na ang lakas ng hangin. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Hindi na ako makatayo ng maayos. Kakayanin ba ito ng bangka natin? Natatakot na ako. Warner, kumapit ka ng mahigpit, magpakatatag ka. Nandito lang ako, huwag kang matakot. Matibay ang bangkang ito. Siguradong kakayanin tayo nito. Warner, mag-ingat ka. Warner. Huwag mo akong iwan. Kakapagsimula pa lang natin ng magandang buhay. Warner, gumising ka. Lin Shen. Kanina sa dagat parang may isang babaeng nagligtas sa akin. Pero hindi ko siya nakita ng malinaw. Huwag na muna natin yang pag-usapan ngayon. Tutulungan na kitang tumayo. Iuwi na muna kita. Pero lumubog ang bangka natin. Paano na tayo mangingisda nito? Huwag kang mag-alala. Huwag mo muna iisipin ang mga bagay na yan. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi ba't napakatibay ng bangka natin? Dapat ay kakayanin nito ang ganitong mga alon. Hindi ko rin alam. Sigurado akong matibay ang bangkang iyon ng bilhin natin. Siguradong may nanabotahe sa atin. Marahil ay may nakaalam na kumikita tayo ng malaki sa pangingisda. At dahil sa inggit, gusto nila akong ipahamak. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, kakausapin ko si Boss Tsu. Tignan natin kung sino ba talaga ang may pakana nito sa atin. Boss Tsu, ang linis ng trabaho mo rito. Kagabi, pumalaot si Lin Shen kasama ang asawa niya. Tuluyan ng lumubog hanggang ilalim ang bangka nila. Siguradong kinain na sila ng mga isda ngayon, hahaha. Aba, syempre naman. Pare, pinaghirapan ko talagang kumpunihin yun para sa'yo. Matagal ko nang gustong idispatsa ang sirang bangkang yon. Hindi ko inakalang hindi man lang napansin ng uto-utong yon. Hahaha. Kaya pala kayo talaga ang may pakana nito. At kasabwat ka rin pala rito, ahyu. Lin Shen. Ay, ikaw. Buhay ka pa. Di ba sabi mo, dedo na siya? Nakakita ba tayo ng multo? Bakit, gulat ba kayong buhay pa ako? Kagabi, hindi pa kami nakakalayo sa Pampang. Umuulan sa laot kaya tumaob ang bangka. Muntik na kaming mamatay ng asawa ko. Sadyang hindi mahuhulaan ang hangin at alon sa dagat. Baka naman kasi mali ang pagpapatakbo mo. Bakit sa amin mo isisisi? Sabi ko na nga ba, may sira talaga ang bangkang ito. Master, pakitingnan nga po ito. Pumasa ba sa pamantayan ang mga materyales na ito? Iho, puro mahihinang klase ang mga gamit na ito. Hindi na po dapat ginagamit ang mga ito. Disgrasya ang abutin nyo rito. Boss Liu, binebenta mo pa ba yung bangka mo? Bakit? Anong nangyari? Di ba nakabili ka na at nakapalaot pa nga? Hinihintay ko pa naman ang mga ipapadala mong magagandang huli ngayong araw. Naku, huwag mo nang ipaalala. Naghanap kasi ako ng mura kaya kay Boss Tsu ako bumili ng bangka. Pumalaot ako kamakalawa. Wala man lang akong nahuling isda dahil tumaob ang bangka ko. Muntik na akong matigok doon. Bilis, sabihin mo, anong nangyari? Kaninang umaga, pinuntahan ko si Boss Tsu. Sa labas ng pinto, narinig ko si Ahuat, na isang sirang bangka pala ang ibinenta sa akin ni Boss Tsu. Gusto talaga nilang tapusin ang buhay ko. May ebidensya na ako. Sumusobra na sila, kapatid. Halika rito sa akin. Sasamahan kitang pumunta roon. Kapag kasama natin siya, siguradong maaayos ang problema. Napakabuti niyan. Maraming salamat po, Boss Liu. Aba, Lin Shen. Kaya pala, humanap ka ng resback. Teka lang, kapatid. Nandito kami ngayon para ayusin ang problema sa inyong dalawa. Anong problema? Wala kaming kinalaman sa paglubog ng bangkang yan. Gusto nyo kaming sisihin. Hinding-hindi mangyayari yan. Gusto nyo ng ebidensya, ha? Ibibigay ko sa inyo. Sumama kayo sa akin sa pamunuan ng palengke ng isda. Hindi ba't lumubog na ang bangka? Paano siya nakakuha ng ebidensya?
Nakakapagtaka talaga to. Kapatid na Linshen, nagkamali po ako. Wala po talaga akong intensyong ipahamak ka. May pamilya po akong binubuhay. Kasalanan po niya ang lahat. Binayaran niya lang po ako para ibenta sa iyo ang bangka. Tatakas ka pa ha. At ikaw naman, Laoksu, kapag hindi mo ito inayos, huwag mo nang asahang makakapagtrabaho ka pa sa industriyang ito. Paring Linshen, Kuya Linshen, ibabalik ko na po ang pera sa inyo. Parang awan nyo na, palampasin nyo na po ako. Ikaw naman, Ahyu. Tara na sa pamunuan ng palengke ng isda. Kuya, para na tayong tunay na magkapatid. Basta huwag niyo lang po akong isumbong sa pulis. Gagawin ko po ang kahit na ano. Sa tingin ko ay hindi na nila ulitin yon. Hayaan mo na lang siyang ibalik ang pera sa'yo. Magkikita't magkikita pa rin naman tayo rito araw-araw. Palalampasin ko muna sila ngayon. Sige, ang totoo niyan gusto ko lang naman talaga silang takutin. Magsilbing aral sana ito sa inyo. Huwag na kayong gagawa ng ganitong klaseng kasamaan. Hindi na po talaga. Hindi na po namin ulitin. Mang Liu, tingnan mo to, may daan-daang wild yellow croaker yata ako rito. Wala yan sa nakuha ko. Tingnan mo tong sangkaterbang wild sea cucumbers ko, hahaha. Kapatid na Lin, ngayong kumita ka ng ganito kalaki, anong balak mong gawin? Gusto kong bumili ng mas malaking bahay, para mabigyan ko si One Air at ang anak naming si Nian ng mas magandang buhay. Ashen, may pera na tayo ngayon. Guminhawa na rin ang buhay natin. Gusto sana kitang isama kasama si Nian para bisitahin sina mama at papa. Sige ba, pumunta na tayo ngayong araw. Dadalhin ko kayo ni Nian sa tindahan para mamili ng ipapasalubong. Yehe, ang saya-saya. Pupunta na tayo kina Lola. Sa nakalipas na maraming taon, ni isang araw, hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya labis ang pagkadismaya sa akin ni na mama at papa. Hindi na nga nila ako pinapapasok sa bahay nila eh. Hiyang-hiya talaga ako sa kanilang dalawa. Ashen, ang pagbabagong buhay mo ay higit pa sa anumang ginto. Kapag nakita ni na mama at papa ang kalagayan mo ngayon, siguradong mapapatawad ka na nila. Hindi ba't iyan ang anak na babae ng pamilya Su? Nabalitaan kong nakapangasawa raw iyan ng lalaking sugarol. Sa sobrang hirap halos wala na silang makain. Baon na baon pa sa utang. Yevi, sinabi mo pa. Dati nga ni hindi man lang sila makabili ng maayos na damit sa sobrang hirap. Tingnan mo ngayon, nag-aastang disente pa. Ewan ko ba kung saan galing ang pera ng mga iyan. Ma, pa, nandito na po kami. Bumisita po kami ni na mama at papa para makita kayo. Nian, ang mahal kong apo. Linshen One-er, nandito pala kayo, halina kayo, pasok kayo sa loob. Nga, malay natin galing sa marumi ang perang iyan. Baka nakuha pa nila iyan sa pagnanakaw o pang-hold up. Inaamin ko po, nagkamali ako noon. Pero nagbagong buhay na po ako ngayon. Hindi po galing sa nakaw o anumang masama ang perang ito. Pinaghirapan ko po itong kitain unti-unti mula sa pangingisda sa laot. Malinis po ang konsensya ko. Iba na po si Ashen ngayon kumpara noon. Marangal na po siyang nanghuli ng isda sa laot para kumita. Hindi na rin po siya nagsusugal. Para mabigyan kami ni Nian ng mas magandang buhay. Kaya pwede ba, tigilan niyo na ang paninira sa kanya. Sige na, ikwento niyo na sa amin ang tungkol sa pangingisda niyo. Ano bang minamadali mo? Hayaan mo muna silang uminom ng tubig bago magkwento. Maupo nga muna kayo. Ma, kalma lang po kayo. Ganito po kasi iyon. Nakapag-ipon po ng kaunting pera si Linshen mula sa pangingisda. Kaya bumili po siya ng sarili niyang bangka. Naisip niya po kasing mas malaki ang kikitain kung may sarili siyang bangka. Noong huling sumama ako sa kanya sa laot, tumaob ang bangka namin. Muntik na nga po kaming hindi makauwi ng buhay. Ngayong may sapat na kayong puhunan, hindi ba niyo naisip na bumuo ng sarili ninyong grupo ng mga mangingisda? Para hindi na kayo kailangang pumalaot araw-araw. Mababawasan pa ang hirap at pagod ninyo. At magiging panatag din ang loob namin. Tama ang sinabi ng itay niyo. Sang-ayon ako sa ideyang iyan. Bumuo na kayo sa lalong madaling panahon. Para hindi na kami laging nag-aalala sa kaligtasan ninyo. Nga bakit hindi ko naisip iyon? Iba talaga kapag si Itay ang nag-isip. One-er, ano sa tingin mo? Tingin ko ay magandang ideya iyan. Para hindi ka na rin masyadong magpapagod. Pero hindi ganoon kadali ang bumuo ng sariling grupo ng pangingisda. Kailangan mong pag-isipang mabuti iyan. Linshen, kapag kukuha ka ng mga tauhan, piliin mo yung mga bihasa at mapagkakatiwalaan. Siguruhin mong laging nasusuri at nasa maayos na kondisyon ang mga bangka. Kailangan din na mayroon kayong mga suking mamimili, para hindi kayo mahirapang ibenta ang mga isda. Sa ganyang paraan lang magtatagal ang operasyon ng grupo ninyo. Tama po kayo, Tay. Kailangan ko po itong pagplanuhang maigi pag-uwi natin. Salamat po, Tay. Basta't ligtas kayong lahat. Kontento na kami roon. Hindi mahalaga kung malaki o maliit ang kitain. Bukas na ang palista para sa grupo ng mga mangingisda. Limitado lang ang pwesto. Paunahan na lang ito. Magpapalista ako.
Lin Shen, matagal na naming naririnig na tapat kang tao. Siguradong hindi mo kami ipapahamak. Ngayong bubuo ka ng grupo ng mga mangingisda. Ako ang unang sasali. Na. Susuportahan ka namin. Kampante kami sa'yo. Si Lin Shen pala yon. Kapatid, lapitan natin at tingnan kung anong pakulo ang ginagawa niya. Kuya, narinig kong bubuo raw ng grupo ng mga mangingisda si Lin Shen. Halika, lapitan natin. Tumabi kayo, paraan. Magpapalista rin kami. Siguradong papayag siya. Lin Shen, nabalitaan kong bubuo ka raw ng grupo ng mga mangingisda. Sasali kami ng pangalawa mong kuya. Kung kikita ka ng pera, dapat kasama rin kami, hindi ba? Kayo. Hindi ako papayag. Huwag niyo nang pangarapin. Umalis na kayo sa harapan ko. Ayaw ko kayong makita. Lin Shen, sumusobra na iyang kayabangan mo ah. Mga tunay mo kaming kapatid. Umayos ka ng pananalita mo. Dugo at laman mo pa rin kami kahit anong mangyari. Dapat nga nagmamakaawa ka pa sa amin na sumali, naiintindihan mo ba? Mga wala na talaga kayong hiya. Noong naghihirap si Lin Shen, itinakwil ninyo siya. Ngayong nakita ninyong kumikita na siya, bigla kayong lalapit-lapit. Ikaw humanda ka sa akin. Tandaan mo ito. Tama lang ang ginawa mo, Lin Shen. Masama ang mga intensyon nila. Kapag pinasali mo sila, tiyak na bibigyan ka lang nila ng sakit ng ulo. Nga, hindi dapat tinatanggap ang mga ganyang klase ng tao. Hindi maaari yan. Xiao Qiang, bakit ka nandito? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Kumusta na ang buhay mo? Kuya Shen, tumigil na ako sa pagsusugal. Tatay na ako. Ayokong lumaki ang anak ko na kinukutya ng ibang tao dahil sa akin. Kaya nagtatrabaho na lang ako ng pa-extra-extra dito sa pantalan. Kahit anong dumi at hirap na trabaho, pinapasok ko. Xiao Qiang, bubuo ako ng grupo ng mga mangingisda. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Hindi kita pababayaan. Hanggat may nakakain ako, hindi kita hahayaang magutom payag ka ba? Kuya Shen, totoo ba talaga ito? Tatanggapin mo talaga ako sa grupo. Kung ganoon, asahan mong pagbubutihin ko ang pagtatrabaho ko para sa'yo. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Halikayo, sa mga gustong sumali, magpalista na kayo rito sa kapatid ko. Isulat niyo lang ang mga pangalan niyo at pwede na kayong umuwi para maghintay ng balita. CJ. One alam mo ba kung sino ang nakita ko sa pantalan kaninang umaga? Hindi ba pumunta ka doon para maghanap ng mga tauhan? Nakita ko si Xiao Qiang sa pantalan. Medyo mahirap ang kalagayan niya ngayon. Kinuha ko na rin siya para sumali sa grupo natin sa pangingisda. Si Xiao Qiang, hindi ba't lulong din iyon sa sugal? Sigurado ka bang magiging maayos siya sa trabaho? Nagbago na siya. Hindi na siya nagsusugal. Tingnan mo nga ako. Hindi ba't nagbagong buhay na rin ako? Bakit naman siya sasama sa'yo para mangisda? May anak na siya. Gusto na niyang magbagong buhay para sa anak niya. Tinalikuran na niya ng tuluyan ang pagsusugal. At naniniwala ako sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. O sige na nga, pero kailangan mo siyang bantayang mabuti. Maliwanag ba? Opo, masusunod po ang utos ng aking mahal na reyna. Kung sabihin mong sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Kung sabihin mong paluin ang aso, hindi ko hahabulin ang manok. Mama, gutom na po ako. Kailan po tayo kakain? Kakain na tayo maya-maya lang. Ang takaw naman ng batang to, sige na, pumasok ka na sa loob at maghintay. One Pagkatapos kumain, maaga kayong magpahinga ha. Pupuntahan ko muna sila ngayong gabi para sabihang bukas ng maaga ang palaot natin. CJ, mag-iingat kayo bukas ha. Huwag kang mag-alala. Ngayon ang unang araw ng pagpalaot ng grupo natin, kaya dapat mag-ingat ang lahat. Magtulungan tayo. Laban lang. Masusunod po. Xiao Qiang, unang beses mo akong sasamahan sa laot. Kaya manood ka at matuto ng mabuti, naiintindihan mo ba? Huwag kayong mag-alala, kuya. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Tigil, dito tayo. Humanda ang lahat na ibaba ang mga lambat. Imposible namang may isda rito, Ang tagal ko na sa pangingisda. Pero kailanman, wala pang nakakahuli rito. May tiwala ba kayo sa akin o wala? Kung naniniwala kayo sa akin, ibaba nyo na ang lambat ngayon din. Malalaman natin kung may isda kapag hinila na natin paitaas. Makinig kayo sa utos ko. Hilahin ang lambat. Xiao Qiang, Bilisan ninyong paghiwa-hiwalayin ang mga isda. ilagay nyo agad sa malamig na tubig sa bodega para hindi masira. Sige po, Kuya Shen. Ako na po ang bahala.
Maraming salamat sa sipag niyo ngayong gabi. Siguradong malaki ang kikitain natin sa mga isdang ito bukas. Bibigyan ko kayo ng bonus para sa pagod ninyo. Lin Shen, napakagaling mo talaga. Hindi kami nagkamali ng sinamahan. Basta't sumunod lang kayo sa akin at pagbutihin ang trabaho. Ngayon, babalik na tayo sa daungan. Boss, nagbebenta ka ba ng isda? Kahahango lang namin ng isang batch ng mga sariwang isda. Sumama po kayo sa akin para makita nyo. Madali lang po nating pag-usapan ang presyo. Sige ba? Sasama muna ako sa iyo para tingnan. Tignan muna natin ang isda bago tayo magkaalaman kung kukunin ko. Nandito po sa loob ang lahat ng sariwa. Boss, niloloko mo ba ako? Isang bangka ng mga patay at sirang isda ang ibebenta mo sa akin. Ibigay mo yan sa kung sinong may gusto, pero hindi ko yan kukunin. Halika kayo rito, ano nang nangyari sa mga isdang ito? Sino ang nakatoka sa pag-inbox sa bodega? Si kuya po. Ano ba nang nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang mga isda? Magpaliwanag ka ng maayos. Kuya Shen, gusto ko lang naman sanang makatipid tayo. Kaya hindi ko po nilagyan ng maraming yelo. Akala ko po kasi ayos lang. Napakawalang isip mo. Ang dami-daming isda nito. Hindi mo sinunod ang tamang dami ng yelo. Kaya nasayang lang ang lahat. Paano na po yan, kuya? Gusto ko lang naman talagang makatipid tayo sa gastos. Hindi ko inaasahan na. Wala na, sira na ang lahat. Hindi na natin maibebenta ang mga isda. Lugi na rin pati ang mga ginastos natin sa pagpalaot. Aba, nakabalik na pala ang grupo ng mangingisda ni Boss Lin. Gaano karaming isda ang nahuli niyo, ha? Paniguradong limpak-limpak na salapi ang kinitan nyo, no? Pinili mo pa ang mga walang kwentang yan kaysa sa amin. Buti nga sa inyo, yan ang napapalan nyo. Kuya, patawarin mo ako. Sibakin mo na lang po ako sa trabaho. Lumapit kayong lahat. Tungkol sa nangyaring ito ngayon, isipin na lang natin na nagbayad tayo para matuto ng leksyon. Huwag kayong panghinaan ng loob. Normal lang na may mga palpak sa umpisa. Basta't nagkakaisa tayo at sama-samang kumikilos. Naniniwala akong magiging maayos din ang lahat. Alam kong hindi mo sinasadya ang nangyari. Pero hindi na ito dapat maulit. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mga kasama, patawad po sa inyong lahat. Hindi ko na po ulitin ang pagkakamaling ito. Kuya, maraming salamat po. Sumusumpa po ako. Hindi na po ako magmamarunong ulit. Umuwi na muna tayo. Sige na, pagod na rin ang lahat. Magsiwi na muna kayo. Shen, anong nangyari? Pumalpak ba ang pangingisda nyo kagabi? Para kasi makatipid sa yelo si Xiao Qiang. Bumaho tuloy lahat ng nahuli naming isda. Yamang pinagkatiwalaan mo siya. Kailangan mong maniwala sa kanya. Sa unang pagpalaot, hindi talaga maiiwasang magkamali. Turuan mo lang siya ng dahan-dahan. Magiging maayos din ang lahat. Alam ko rin naman yon, kaya hindi ko siya sinisi. Handa akong bigyan siya ng pagkakataon. Magluto ka na. Magpapahinga lang ako sandali pagkatapos kumain. Kailangan ko pang pumalaot mamayang gabi. Kailangan nating bawiin lahat ng nalugi sa atin. Mabuti, ganyan dapat. O, mga kasama, magsilbing leksyon sana sa atin ang pagkakamali natin kahapon. Ngayong araw, maging alerto at bantayang maigi ang ginagawa. Bawal na tayong magkamali ulit. Ang isang kapalpakan ay hindi ibig sabihin talo na tayo. Ayos, sige. Kuya Shen, sa pagkakataong ito, sinisiguro ko pong hindi na ako nagtipid. Wala na pong kulang sa mga bloke ng yelo. Naniniwala ako sa'yo. Huwag mo na sana akong bibigyan ulit. Gabi na, mga kasama. Buksan niyo na ang mga ilaw sa barko. Ihulog ang lambat. Aangat ang lambat. Boss Lin, anong magagandang huli niyo ngayong araw? Dapat sa akin niyo muna ibigay yan Grabe, ang gaganda ng mga isdang ito. Kukunin ko na ang lahat. Huwag kayong mang-agaw, kahapon ko pa yan pinareserve. Sa akin muna dapat. Kayo na ang bahala sa presyo. Kailangang mapasa akin ang magagandang isdang ito. Bakit hindi kaya ako magtayo ng sarili kong bagsakan ng isda? Ako ang huli, ako rin ang magbebenta. Hindi ba't mas malaki ang kikitain ko roon? Kaso nga lang, wala pa akong karanasan. Sino kaya ang pwede kong mapagtanungan? Tama, si Boss Zhang. Ganoon na nga ang gagawin ko. Pupuntahan ko siya bukas para magtanong. Boss Zhang, nandyan ka ba, Boss Zhan? Nandito, iniisip ko pa naman kung sino iyon. Kapatid na Lin, ikaw pala. Anong hangin ang nagpadpad sa'yo rito?
Kuya Zhang, may gusto sana akong itanong sa'yo. Gusto ko sanang magtayo ng sarili kong bagsakan ng isda. Ano sa tingin mo? Hindi ba't mayroon ka ng grupo ng mga mangingisda? Bakit naisipan mo namang magtayo ng sariling bagsakan? Maayos na kasi ang takbo ng grupo ko ngayon. Naisip ko lang, kaysa ibigay pa sa iba ang mga isda para ibenta. Bakit hindi na lang kami ang direktang magbenta ng huli namin? Sa ganitong paraan, wala nang midleman. Mas malaki ang kikitain natin, hindi ba? Mautak ka talaga, bata ka. Sa totoo lang, napakagandang ideya niyan. Ano namang maganda mong plano para rito? Kuya Zhang, gusto ko sanang magsosyo tayo rito. Noong naghihirap pa ako, hindi mo ako pinabayaan. Kaya ngayong may magandang oportunidad ang kapatid mo, ikaw agad ang unang pumasok sa isip ko. Sige, kapatid. Naniniwala akong magagawa mo ito ng maayos. Pumapayag na ang kuya mo. Kuya Zhang, tingnan mo. Ito ang gagamitin nating barko sa pangingisda. Kapatid na Lin, ito lang bang nag-iisang barko na ito? Baka hindi ito sapat ah. Kuya Zhang, ganyan din ang naisip ko, kaya balak ko pang bumili ng ilang barko. Kuya Zhang, kapatid ko nga pala. Pwede kong ipamahala sa kanya ang mga fishing boat, para makapag-focus na ako sa fish market kasama mo. Dahil malaki ang tiwala sa iyo ni Lin Shen, panatag na rin ang loob ko pagbutihan mo ah. Palakihin natin at palagin ang negosyong ito. Ayos na po ito. Balikan nyo na lang po pagkaraan ng isang linggo, para makuha ang business license at iba pang papeles. Salamat po, pasensya na sa abala. Tanggapin nyo na po ito, pangyosin nyo lang. Kuya Liu, si Lin Shen yung lalaki kanina, hindi ba? Anong ginagawa niya rito? Siya nga gusto raw niyang magtayo ng fish market. Naglakad siya ng mga papeles. Bakit, kilala mo ba siya? Hindi po, nabalitaan ko lang pangalan niya. Sige po, mauna na ako, balik na po kayo sa trabaho. Pagkatapos mo akong pahirapan ng ganito, ikaw pa ngayon ang nagpapakasarap sa buhay. Pwes, hindi papayag ang kuya mo. Boss Biao, nakasalubong ko si Lin Shen kanina. Hulaan mo kung anong ginagawa niya. Ano naman? Anong ginawa niya? Boss Biao, magtatayo si Lin Shen ng fish market. Magtatayo ng fish market yung Lin Shen na yon. Ang isang hamak na tulad niya, agawan ako ng negosyo. Tama, sino ba sa akala niya ang sarili niya? Ang lakas ng loob niyang kalabanin kayo. Pero narinig kong bumuo raw siya ng grupo ng mga mangingisda. At limpak-limpak ang kinikita niya ngayon. Iyan ano naman ngayon? Pusta tayo. Hindi ko siya hahayaang makapagbukas ng negosyo. Sisiguraduhin kong babagsak siya. Boss, sabihin niyo lang kung may kailangan kayong ipagawa sa akin. Kakampi niyo ako hanggang dulo. Basta mapabagsak lang natin siya. Kahit ano, gagawin ko. Xiao Qiang, kamusta na ang mga mangingisda natin kamakailan? Mabuti naman po. Sobrang sipag po ng lahat. Simula nang sumunod kami kay kuya, gumaan ang buhay namin at nagkaroon kami ng pag-asa. Pagbutihin mo ang trabaho mo, bibili pa tayo ng maraming bangka balang araw. At ikaw na ang bahalang mamahala sa lahat ng iyon. Tingnan mo kung gaano kabait sa'yo si Kuya Lin. Kaya pagbutihin mo ang trabaho mo ha. Huwag mo siyang bibigyan. Makakaasa po kayo, kuya. Pagbubutihin ko po talaga. Tingnan lang natin kung hanggang kailan kayo magiging masaya. Iyan maghintay lang kayo. Talaga bang tatalab ito? Kung hindi tatalab yan, di sana hindi ko na binigay sa'yo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, bilis, sige na. Tignan natin ang yabang nyo ngayon. Ubusin ko ang lahat ng ito. Sisiguraduhin kong malulugi kayo ng sagad. Ano na, ayos na ba? Ako pa, wala kang dapat ipag-alala sa trabaho ko. Manood ka na lang at maghintay. Kuya Zhang, halika rito, tingnan mo ito, bilis. Anong nangyari sa mga isda natin? Siguradong hindi ito dahil sa kulang sa oxygen o sa problema sa tubig. May sadyang naglagay ng lason dito. Sino namang gagawa nito? Hindi pa nga tayo nagbubukas. Sino ba ang nabangga natin? Kahit sino pa yan, report na natin to sa mga pulis. Xiao Qiang, bantayan mo muna ang lugar na to. Huwag mong hahayaang may humawak sa mga patay na isda. Huwag niyong gagalawin ang ebidensya. Pupunta kami ni Boss Zhang sa presinto para mag-report. Tingnan niyo po, dito mismo.
Siguradong may nanabotahe sa amin. Dadalhin ko ito sa laboratorio para masuri. Malalaman din natin agad ang resulta. Kuya Shen, malapit na tayong magbukas eh. Ngayong nangyari ang bagay na ito. Hindi ko alam kung ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa labas tungkol sa atin. Kalma lang kayo. Naniniwala akong mabibigyan din tayo ng tamang paliwanag. Maghintay lang muna tayo. Sa inyo ba ang lighter na yan? Hindi sa akin yan. Lin Shen, sa'yo ba ito? Hindi ito sa akin. Pero parang pamilyar ito sa akin. Naaalala ko na, lighter ito ni Hugh. Nakita ko siyang ginamit ito noong nakaraan. Siguradong siya yon. May kinikimkim pa rin siyang galit dahil sa nangyari noong huli. Talagang hindi na siya nagtanda. Kung siya nga talaga ang may gawa nito, hindi ko na siya palalampasin ngayon. Hintayin muna natin ang resulta ng laboratorio. Ibibigay ko rin ang lighter na ito sa opisyal. Magandang araw po, opisyal. Lumabas na po ba ang resulta? Lason po ba talaga yon? Lumabas sa resulta na isa itong pagkalason. At ang fingerprint sa lighter ay kay Hugh. Siya nga talaga. Matibay na ang ebidensya ngayon. Kung gusto mo siyang panagutin, pwede na natin siyang hulihin ngayon. Panagutin natin siya hanggang dulo. Pinalampas ko siya noong nakaraan, pero talagang hindi na siya magtatanda. Sige, makakabalik ka na. Tatawagan na lang kita kapag kinailangan. Presko ba, boss? Lakasan mo pa ang paypay. Ikaw ba si Hugh? Sumama ka sa amin. Teka lang po, sir. Wala po akong ginagawang masama. Bakit niyo po ako hinuhuli? Huwag ka ng maraming salita. Huhulihin ba kita kung wala kaming ebidensya? Magpaliwanag ka ngayon. Anong ginawa mong gulo? Wala po akong ginagawang masama. Magsalita ka na, nandito na ang lahat ng ebidensya. Umamin ka na para mapababa ang parusa mo. Ako po ang may gawa. Hindi ko po kasi mapigilan ang galit ko kaya ko nagawa yon. Ikaw lang ba mag-isa? May mga kasabwat ka ba? Sabihin mo na para mas gumaan ang kaso mo. Opo, kasama po si Boss Biao. Siya po ang nag-isip ng lahat ng ito. Nahuli na raw sina Hugh at Boss Biao, totoo ba? Kaso, baka hindi rin sila makulong ng matagal. Paano kung magbigay pa ako ng isa pang ebidensya? Noong nakaraan, si Hugh ang nagplano ng lahat. Ibinenta niya sa akin ang isang sirang bangka. Muntik na tayong malunod at mamatay dahil doon. Heto ang mga ebidensya. Kung ganoon, sapat na ito para makulong sila ng matagal. Ano na ang balita? Anong sabi ng opisyal? Hihintayin na lang ang hatol sa kanila. Siguradong hindi na sila makakalabas sa lalong madaling panahon. Mabuti naman kung ganoon. Makakapagbukas na rin tayo ng negosyo nang walang inaalala. Ngayong araw ang grand opening ng ating fish market. May 20% diskwento sa lahat. Sa wakas, bukas na tayo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, hindi naging madali ang lahat ng ito. Sobrang nakakapagod talaga nitong mga nakaraang araw. Ang tagal ko na rin hindi nakakauwi. Kapag naayos na natin ang mga kontratang ito, magpahinga ka muna ng ilang araw. Umuwi ka muna sa inyo. Hay sige, ganoon na nga lang. Kuya, kapag naging maayos na ang takbo ng mga bangka at ng fish market, hindi mo na kailangang bantayan ang bawat galaw natin. Siguradong hinahanap-hanap ka na ni ate doon sa bahay. Nakauwi na ako. Aba, alam mo pa palang may inuuwian kang bahay. At alam mo pa palang umuwi ha. Naman, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Bahay ko to. Kung hindi ako uwi rito, saan ako pupunta? Kanino ka ba talaga naging abala at ang tagal mong hindi umuuwi? Kasama ni Lao Zhang, abala si Xiaoqiang sa palaisdaan at sa mga barko buong araw. Inaabot na kami ng madaling araw sa pag-aasikaso ng mga kwenta. Kaya sa opisina na kami natutulog. Ganon ba talaga kayo kaabala? Na pati pag-uwi, hindi mo na magawa. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nagsugal ka na naman ba? Bakit mo naman naisip yan? Araw-araw, kung wala ako sa pantalan, nasa palengke ako. Kayo't kalabaw ako mula umaga hanggang gabi. Para sa pamilyang to, tapos isipin mong nagsusugal ako. Kung hindi, nasaan ang mga kinita mo? Ilabas mo ang passbook at patingin ako.
Hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nakikita. Oh, heto, tingnan mo. Walang hiya ka talaga, Lin Shen. Ang lakas pa ng loob mong sabihin hindi ka nagsugal. Nasaan ang pera? Saan napunta ang lahat ng pera natin? One kumalma ka muna. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pinalaki kasi namin kamakailan ang negosyo sa palengke at ang mga barko. Inilagay ko ang lahat ng pera sa investment. Nawala lang talaga sa isip ko na sabihin sa'yo. Ayoko nang makinig, niloloko mo na naman ako. Papa, Mama, bakit po kayo nag-aaway? Tama na po, parang awan nyo na. One gabi na, saan kayo pupunta? Isasama ko si Nian, uuwi kami sa mga magulang ko. Bahala ka na sa buhay mo. Oh, bakit ka nandito? Akala ko ba uwi ka para magpahinga ng 2 araw? Huwag mo nang ipaalala. Pag uwi ko kagabi, nauwi lang kami sa matinding away. Sinama ni One si Nian at umuwi sa mga magulang niya. Anong nangyari? Minsan ka na nga lang makapagpahinga at makauwi. Bakit naman kayo nag-away? Kasi nga, ang tagal kong hindi nakauwi. Naghihinala si One na nagsusugal na naman ako. Baka nagkakamali lang ng akala si ate. Puntahan mo na siya at ipaliwanag mong mabuti. Ayoko. Wala siyang tiwala sa akin. Wala ring mangyayari kahit anong paliwanag ko. Nakita niyang ubos na ang ipon ko kaya lalo siyang naniwala na nagsugal ako. Makinig ka sa akin. Puntahan mo siya at magpaliwanag ka. Normal lang sa mag-asawa ang nag-aaway, mamaya bati na rin kayo niyan. May intindihan ka rin niya, sige na, puntahan mo na. Huwag kang pumunta ng walang dala, ibilhan mo siya ng paborito niya. Dapat galing sa puso ang pagsorry mo. Pwedeng patingin nga po niyan. Para po ba sa girlfriend o sa asawa nyo? Pang-sorry sa asawa ko. Tingnan nyo po ito, sir. Bagay na bagay po ito sa kanya. Sige, ito na lang kukunin ko. Pakibalot na lang po. Pa, ma, One Yan, nandito na ako. Tuloy ka. One Kasalanan ko. Naging sobrang busy lang ako sa negosyo. Kaya nakalimutan ko nang isipin ang nararamdaman mo. At hindi ko man lang nasabi sa iyo agad kung saan ko ginamit ang pera. Patawarin mo na sana ako. Lin Shen, nabalitaan kong nagsusugal ka raw ulit. Hindi tama yan. Kakaginhawa pa lang ng buhay natin eh. Huwag mo nang sirain ulit ang buhay mo. Pa, nagkakamali po kayo ng akala. Inilaan ko po ang pera para palakihin ang palengke ng isda at dagdagan ang mga bangka natin. Naging sobrang busy lang po talaga ako. Kaya hindi ako nakauwi kaagad. Kaya naghinala si One sa akin. Sinabi ko na pong hinding-hindi na ako magsususugal at paninindigan ko po yon. One sa tingin ko ay nagsasabi ng totoo si Lin Shen. Mabuti pa'y mag-usap muna kayong dalawa ng masinsinan. One sumama ka saglit sa akin. Tingnan mo, One ang ganda ng kwintas, no? Saan ka kumuha ng pera pambili nito? One totoo, hindi ako nagsugal. Magtiwala ka sa akin. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa palengke ng isda para makita mo. Para makita mo mismo. Totoo ba yan, hindi mo ako niloloko? Sige, maniniwala na ako sa'yo. Samahan mo ako sa palengke ng isda mamaya, ha? One kung wala kang gagawin ngayon, sumama ka na sa akin sa palengke. Ngayon ba? Hindi ba ako makakaistorbo sa inyo roon? Sus, anong istorbo doon? Wala nang mas importanteng tao kaysa sa asawa ko. Naku, hindi pa buo ang tiwala ko sa'yo. Kailangan ko muna makita para mapanatag ako. Oh, One tingnan mo to. Nakalista sa libro ang bawat sentimong nagastos. Iyong pera natin dati, ginamit ko pambili ng mga bagong bangka at pinatayo ng cold storage. Hindi talaga ako nagsugal. Pasensya na, kasalanan ko. Pinagdudahan agad kita. Sobrang busy mo na pala sa trabaho. Tapos pinagdudahan pa kita patawad. Wala yon. Ako rin naman kasi ang may mali. Hindi man lang ako nakipag-usap sa iyo tungkol dito. Kaya umabot tayo sa ganito. Pangako, hindi na ito maulit. Hahaha, bati na sila. Mrs., huwag kang mag-alala. Binabantayan ko yang si Lin Shen. Hindi ko iyan papayagang gumawa ng kalokohan. Maraming salamat po, Kuya Zhang. Hindi na po ako mag-iisip ng kung ano-ano mula ngayon. Papa, gusto ko pong makita yung malalaking isda at mga alimango. Tara, sasamahan kayo ni Papa at Mama para makita ang mga malalaking isda. Huhuli tayo ng alimango.
Una sa lahat, itong palengke natin ng isda. Masyadong maliliit ang mga pwesto at kulang na kulang tayo sa pasilidad. Kaya hindi natin mapanatili ang mga big-time na kliyente. Puro maliitang transaksyon lang ang nagagawa natin. Hindi yan ang tunay na layunin ko. Anong naiisip mong plano? Halikayo, tingnan nyo to. Sa trading zone unang hakbang, kailangan nating palawakin ang lugar ng kalakalan. Pangalawa, kailangan nating kumpletuhin ang mga pasilidad sa trading zone. Anong sa tingin nyo? Matindi talaga ang ambisyon mo, bata. Pero habang nakikinig ako, parang kumukulo rin ang dugo ko sa pananabik. Kuya, kahit hindi ko masyadong maintindihan ang mga sinasabi mo, gagawin ko ang kahit na anong iutos mo. Alam kong tama ang makinig sa'yo. Kaso nga lang, kung gusto nating maging matagumpay ito, kailangan natin ng napakalaking pondo. May kaunting ipon ako rito. Kukuhanin ko sa bangko bukas at ibibigay ko sa'yo. Kuya, kahit hindi kalakihan ang sa akin, ibibigay ko rin ang lahat ng meron ako. Ang pera ko, nasa kay Wanner lahat. Kakausapin ko siya pag-uwi, siguradong maintindihan niya yon. Napauwi ka yata ng maaga. Wanner, maupo ka muna. May gusto sana akong pag-usapan natin. Gusto naming palawakin ang pamilihan ng isda. Palalakihin at palalakasin natin ito. Kaso, kailangan namin ng puhunan. Heto, tingnan mo. Nandito na ang lahat. Kunin mo na, gamitin mo. Ganon kalaki ang tiwala mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na magloko at palpakin ko na naman ito? Mula ngayon, sa bahay man o sa negosyo. Sasamahan kita. Sabay nating palalakihin at palalakasin ito. Lao Zhang. Dati, isa lang tayong maliit na gawaan. Mga simpleng negosyante lang tayo. Pero simula ngayon, magbabago na ang lahat. Tayo ang magiging numero 1 sa industriyang ito. Tayo ang mangingibabaw at mamumuno. Lin Shen, hindi ba't kailangan natin ng isang pangalan na tatatak sa lahat? Kung bibigyan natin ito ng pangalan, dapat yung astig at makapangyarihan pakinggan. Tatawagin natin itong Hongsheng Group. Dakila at masagana. Sa tunog pa lang, ang angas na. Haha, ayos. Tatawagin natin itong Hongsheng, hahaha. Xiao Qiang, nakapag-isip na kami ni Kuya Zhang mo ng pangalan. Tatawagin itong Hongsheng Group. Sige na, ipagawa mo na ang karatulan nito. At isabit mo sa main gate natin. Masusunod, Kuya. Ang lakas ng dating ng pangalang iyan. Aasikasuhin ko na po ngayon din. Nung simula, umasa lang ako sa isang maliit na bangka at isang maliit na bilihan ng isda para makarating sa kung nasaan ako ngayon. Hindi mangyayari ito kung wala ang tulong ninyong mga kababayan ko. Ngayong lumaki na ang kumpanya natin, kailangan na nating palawakin ang ating grupo ng mga mangingisda. Kaya mas marami rin tayong kailangang tao. Kung papayag po kayo, maaari na kayong opisyal na sumali sa ating fleet. Magkakaroon kayo ng formal at regular na sweldo. At may bonus pa kada katapusan ng taon. Shen, dati, hindi man lang tayo makapamuhay ng tahimik sa baryong ito. Araw-araw tayong balisa at natatakot. Ngayong sumasama na kami sayo. Tunay ngang makakaranas na tayo ng magandang buhay. Tatang, huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, mas magiging maayos pa ang buhay nating lahat. Naging masyado tayong makitid ang utak noon. Kaya't nakabangga natin si Lin Shen. Tingnan mo siya, umasenso na. Pero hindi niya pa rin nakalimutan ang buong baryo natin. Sa sama ng ginawa natin sa kanya noon. Sa tingin mo kaya may galit pa rin siya sa atin? Anong klaseng mga kuya ba naman tayo? Kuya, pangalawang kuya. Ang mga nangyari noon, kalimutan na natin. Ayoko nang magtanim ng sama ng loob. Mula ngayon, kung magtatrabaho lang kayo ng tapat at maayos, maaari rin kayong pumasok sa kumpanya para sabay-sabay tayong kumita ng malaki. Bunso, naging hangal kami noon. Patawarin mo sana kami. Mula ngayon, pagbubutihin na namin ng pangalawa mong kuya ang pagtatrabaho. Hindi ka namin ipapahiya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Pagbubutihin namin talaga ang trabaho. Nakahanap talaga kayo ng napakabuting manugang. Unti-unti na rin gumaganda ang buhay nyo. Nakakainggit talaga. Sinabi mo pa. Noon pa man, alam ko nang may magandang kinabukasan si Shen. Hahaha. Wanner, sa tingin mo ba tama ang ginawa ko? Ang patawarin sina kuya. Kahit paano, pamilya pa rin natin sila. Kahit anong mangyari, dugo at laman pa rin natin sila. Para sa akin, napakaganda ng ginawa mo. Kapag maayos ang pamilya natin, mas mapapanatag ka sa pag-abot ng mga pangarap mo. Salamat, Wanner. Mabuti na lang at nandito ka sa tabi ko.
Magagaling talagang mangingisda ang mga taga rito. Ilang beses na dumami ang huli natin. Ang isama ang mga taga-nayon noon ay isang napakatamang desisyon. Ang piliin na sumama sa iyo noon ay napakatamang desisyon din. Direktor, yung lumang kalsadang lupa po sa nayon natin. Direktor, yung kalsadang lupa po natin noon. Kapag umuulan po, hindi na madaanan. Puno po ng baha at putik kahit saan. Balak ko po sanang ipagawa ang kalsada ng nayon natin. Talaga ba? Naku, napakagandang balita niyan. Hindi mo lang alam. Matagal na naming sakit sa ulo ang kalsadang iyan. Kaso walang pondo ang nayon. Gustuhin man namin, wala kaming magawa. Balak ko rin po sanang ipaayos ang plaza ng nayon. At palagyan ng mga gamit pang ehersisyo. Pati na rin po ang paaralan ng mga bata, kailangan ding ipaayos. Tutal, ang mga bata po ang kinabukasan ng ating nayon. Shen, ilang henerasyon na namin itong pinapangarap. Ang matagal nang inaasam na magandang buhay. At ngayon, ikaw ang tumupad nito. Sa ngalan ng buong nayon, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Shen, ngayong nakikita kong gumanda na ang pamumuhay nating lahat, at ang mga masasayang ngiti sa inyong mga mukha, sobra rin akong natutuwa. Warner, malaki rin ang naging ambag mo rito. Alam kong napagod ka ng husto nitong mga nakaraang araw. Nandito na si Shen. Aba, lalong gumaganda itong si Warner, Warner, Shen, halina kayo, umuwi na tayo. Nakahanda na ang masarap na pagkain sa bahay. Kayo na lang ang hinihintay. Palabasin niyo rito ang bossling niyo. Bosslin, ang laki na yata ng kinikita natin, Kung gusto mo pang magnegosyo sa pantalan na ito, kailangan mong magbigay ng butaw sa aming magkakapatid. Dahil kung hindi, araw-araw kaming manggugulo rito. Ang sikat mo na ngayon, Bosslin. Dati ka rin namang sugarol, di ba? Huwag mong suluhin ang grasya, ambonan mo naman kami. Kung hindi, araw-araw kaming babalik dito. At hinding-hindi namin patatahimikin itong bagsakan nyo ng isda. Sariling pera ni Shen ang ginamit niya para ipagawa ang kalsada at pabrika natin. Siya ang nagbigay sa atin ng regular na pagkakakitaan. Kayo namang mga tambay na walang ginawa kundi magbulakbol. Imbes na magpasalamat kayo, nakuha niyo pang manghingi ng butaw. Bilis, bilis, labas kayong lahat. May mga basagulerong tambay sa labas. Gusto nilang manggulo kay Bosslin. Kumuha kayo ng mga pamalo, tulungan natin siya. Ano? Ang laking tulong sa atin ni Lin Shen. Napakabuti niyang tao. Hindi tayo pwedeng tumunganga lang habang inaapi siya. Tara na tulungan natin siya. May gana pa kayong manghingi ng butaw, Hindi ubra yan dito sa amin. Humanap kaya kayo ng marangal na trabaho. O kaya na may lumayas na kayo rito. Hindi kayo kailangan dito. Lumayas kayo. Lalapit pa kayo, Mga buwisit, layas. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggat ganito tayo kapursigido at nagkakaisa, naniniwala akong mas asenso pa ang ating kumpanya. Sige na, maghiwa-hiwalay na tayo. Malaki ang naging epekto sa akin ng nangyari kahapon. Hindi pwedeng negosyo lang ang iniisip natin. Paano kung maulit ang nangyari kahapon? Kahapon, nagkaisa tayong lahat para itaboy sila. Pero hindi naman pwedeng ganito na lang lagi, di ba? Masyado tayong dehado sa ganitong lagay. Kaya balak kong bumuo ng grupo ng mga gwardiya. Ano sa tingin nyo? Kuya, magandang ideya yan. Pero dapat mga pinagkakatiwalaan natin ang kukunin. Sa umaga, sila ang magpapanatili ng kaayusan. Sa gabi naman, magpapatrolya sila. Sa ganitong paraan, siguradong ligtas ang lahat. Sige, ayos yan. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang gawain ito. Makakaasa po kayo, gagawin ko po ito ng maayos. Mula nang magkaroon tayo ng patrol team, wala na ring nanggugulo rito. Tama talaga ang naging desisyon natin noon. Ngayon, wala na tayong dapat ipag-alala pa. Umuwi ka na muna para makasama si Warner. Ako na ang bahala rito sa kumpanya. Umuwi ka na at magpahinga ng ilang araw. Alam kong masyado kang napagod nitong mga nakaraan. Sige, maaasahan talaga kita rito. Kumain ka pa ng marami, tingnan mo, umayat ka nitong mga nakaraan. Papa, damihan niyo po ang kain. Salamat, anak ko. Yan alas 10 na. Oras na para matulog, di ba? Good night po, Papa. Lin Shen,
Salamat dahil pinahintulutan mong sumanib ang kaluluwa ko sa katawan mo noon. Ngayon, nakabawi na ako ng lakas. At nasaksihan ko na rin ang unti-unti mong pag-asenso. Oras na para umalis ako. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magsimula muli. Mayroon pa ba akong magagawa para sa iyo sa huling pagkakataon? Kung ganoon ngayon din, dalhin mo ako sa tabing dagat. Lin Shen, mula ngayon panatilihin mo ang kabutihan sa iyong puso. At pamunuan mo ang mga taga-nayon tungo sa mas maunlad at masaganang buhay. Ipananalangin ko kayo mula sa karagatan. Kung ipahihintulot ng tadhana, magkikita tayong muli. Lolo, ano pong sunod na nangyari? Nagpakita po ba ulit ang sirena? Kung gusto mong malaman ang susunod na mangyayari, abangan sa susunod na kabanata. 姐